Si Ding Qian ay isang bagong estudyante na lumipat ng paaralan, ngunit sa unang araw pa lang ng klase, hindi niya mahanap ang kanyang name tag kahit malapit na ang oras ng klase. Dahil wala ng oras maghanap, dali-dali siyang tumakbo papunta sa paaralan. Habang nasa daan, hindi niya sinasadyang nakasalubong ang kanyang mortal na kaaway, si Siyu. Agad na umiwas si Ding Qian para hindi sila magkita, at dahil nagpaikot-ikot siya sa daan, na-late siya sa klase. Lihim na tumakbo si Ding Qian papasok sa opening ceremony, at inakala niyang hindi siya mahuhuli, ngunit nahuli siya ni Guro Quan Sheng at pinarusahan siyang tumayo sa dulo ng pila. Dito, itinadhana siyang muling makita si Siyu, ngunit walang sinuman sa kanila ang nagsalita. Pagkatapos ng seremonya, pumasok si Ding Qian sa klase na nahihiya sa bagong kapaligiran ng paaralan. Dumating si Siyu ng huli at umupo sa tabi niya dahil wala nang ibang bakanting upuan sa unang klase. Nakalimutan ni Ding Qian na isuot ang kanyang badge, kaya tinakot siya ng kaklase niyang si Suki na bibigyan siya ng espesyal na atensyon pagkatapos. Pumasok ang guro sa klase at sinimulan ang aralin sa isang mahabang sermon tungkol sa disiplina. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsusuot ng kumpletong badge, kaya tumingin ang buong klase kay Ding Qian. Dahil siya lang ang walang badge, sa kantin ng paaralan, hindi sinasadyang nakita ni Ding Qian ang nakatatandang si Baikong at kumain sila habang nagkukwentuhan. Nahuli ni Siyu at ng kanyang grupo ang atensyon ni Baikong. Si Baikong ay isang sikat, gwapo, at matalinong estudyante sa paaralan, kaya hindi maintindihan ng lahat kung bakit. Ang isang bagong estudyante tulad ni Ding Qian ay nakakilala kay Baikong. Pagbalik sa klase, kinutya ni punong klase si Ding Qian tungkol sa mga aralin sa unang semestre na napagdaanan na ng lahat. Ipinahiwatig niya na maiiwan si Ding Qian kumpara sa kanyang mga kaklase. Sa katunayan, sa klase ng matematika, tinawag ng guro si Ding Qian para sagutan sa pisara ang isang function problem na hindi niya alam gawin. Samantala, madaling nasagutan ito ni Siyu kahit hindi siya nakikinig na ikinahanga ng lahat, ngunit hindi man lang masaya si Ding Qian. Bakit niya ganoon kinamumuhian si Siyu? Sa isang hapunan ng pamilya, umaasa ang nanay ni Ding Qian na magiging mas malapit si Ding Qian at Siyu sa isa't isa dahil may kasunduan silang ikasal na isinaayos ng kanilang mga lolo mula pa noong bata sila. Ngunit nang marinig ito, si Siyu ay mukhang hindi masaya at naghanap ng dahilan para umalis sa hapagkainan. Ang aksyon na ito ni Siyu ay labis na ikinahiya ni Ding Qian nang isama niya ang kanyang nakababatang kapatid sa banyo. Hindi sinasadyang narinig ni Ding Qian ang usapan ni Siyu at ng kanyang mga kaibigan na pinag-uusapan siya ng masama. Ayaw nila sa pamilya ni Ding Qian at tinatawag pa siyang Chensing na hindi niya matiis. Kumatok si Ding Qian sa pinto upang makipag-usap. Sinabi niya kay Siyu na kakanselahin niya ang kalokohang kasunduan sa kasal na inayos ng mga nakatatanda. Mula noon, naging mortal na magkaaway sina Ding Qian at Siyu. Bumalik sa kasalukuyan, palaging nararamdaman ni Ding Qian na nahihirapan siya sa kanyang bagong klase. Kaya sa break time, umupo siya mag-isa sa bakuran ng paaralan. Nilapitan siya ni Baikong at inalo. Dinala niya si Ding Qian sa kanilang lihim na tagpuan sa rooftop, kung saan siya pumupunta kapag malungkot siya upang magmasid sa paligid. Naintindihan ni Baikong na bagong lipat lang si Ding Qian sa lungsod at bago sa kanya ang lahat, ngunit kaya lang niyang mag-adjust sa pamamagitan ng pagsisikap araw-araw. Iyan din ang pinagdaanan niya pagkatapos bumalik sa klase. Natuklasan ni Ding Qian na inagaw ni punong klase ang kanyang upuan. Dahil hindi niya gusto si Siyu, nagpa siya si Ding Qian na makipagpalit na lang ng upuan kay punong klase, na tuwang-tuwa dahil makakatabi niya na ang kanyang crush. Gayunpaman, hindi masaya si Siyu sa pagbabagong ito. Pagkatapos ng klase, umuwi si Ding Qian na pagod pagkapasok niya sa kanyang silid. Natuklasan niya na ginagamit ng kanyang nakababatang kapatid ang magnifying glass upang basahin ang kanyang diary. Galit na galit, balak niyang turuan ang kanyang kapatid ng leksyon. Ngunit tulad ng karaniwang mga nanay sa Asia, kinampihan ng kanyang nanay ang kanyang nakababatang kapatid na sinasabing bata pa raw ito at wala pang alam. Sinisipan ng kanyang nanay si Ding Qian na hindi siya nagbigay daan sa kanyang kapatid, na tila hindi patas ang pagtrato sa kanya, kaya nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ina. Sa kabutihang palad, nakialam ang kanyang tatay, kinuha niya ang kanyang badge, at galit na bumalik sa kanyang silid, dala ang sama ng loob sa kanyang puso. Kinaumagahan, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Si Ding Tong, ang kanyang nakababatang kapatid, ay kusang humingi ng tawad kay Ding Qian at nakiusap na patawarin siya, na ikinagulat ni Ding Qian sa pagsisisi ng kanyang kapatid. Pagdating niya sa klase, nakatabi niya sa upuan ang isang lalaking estudyanteng nakasalamid na medyo malamig at mahirap pakisamahan. Hindi komportable si Ding Qian nang ibigay ng guro ang math worksheet. Hindi nagtira ng kopya para sa kanya ang kanyang katabi. Nang tanungin niya ang pinuno ng subject, sa kasamaang palad, kakabalik lang nito ng mga kopya sa guro. Nang humingi si Ding Qian sa guro, mas lalo siyang sinuwerte. Dahil ibinigay na rin ng guro ang lahat ng kopya sa ibang klase, wala siyang ibang magawa kundi pumunta sa faculty room upang mag-print ng sarili niyang kopya. Sa faculty room, nakita ni Ding Qian na ang mga lamesa ng mga guro ay may mga regalo para sa araw ng mga guro sa Vietnam, ngunit ang lamesa ng kanyang tatay ay walang laman. Pagkatapos ng klase sa hapon na iyon, hinintay niya ang kanyang tatay upang sabay silang umuwi. Naalala niya ang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang tatay, isang diary, at naunawaan niya na mahal siya ng kanyang tatay. Hindi lang ito ipinapakita. Ngunit sa araw ng mga guro, binigyan ni Ding Qian ang kanyang tatay ng isang dermal mauve. Kahit na maliit lang itong regalo, labis na naantig ang kanyang tatay. Pauwi na sila malapit sa kanilang bahay nang makasalubong nila ang mag-ina ni Siyu. Matapos ang ilang pag-uusap, iminungkahi ng tatay ni Ding Qian na ayusin na magkasabay ng pumasok sa eskwela sina Siyu at Ding Qian araw-araw upang maging maginhawa at mas maging responsable
responsable sila. Sumang-ayon din ang nanay ni si Yu dahil sa impluwensya ng kanilang mga magulang, walang nagawa sina Dinkian at si Yu kundi sumang-ayon. Nang gabing iyon, bumalik si Dinkian sa kanyang silid. Masaya siya sa bagong diary na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay at nagpasya siyang isulat ang kanyang mga bagong saloobin at damdamin sa high school sa aklat na ito. Gayunpaman, hindi kumain si Dinkian, sa halip ay ibinigay niya ang kanyang pagkain sa kanyang katabing upuan na ikinainis ni si Yu. Sa oras ng klase sa matematika, abala ang guro kaya binigyan niya ang klase ng worksheet at sinabing manatiling tahimik at gawin ang kanilang mga gawain. Ang sinumang magulo ay isusulat ng punong klase upang harapin ng guro sa bandang huli. Gaya ng inaasahan, sa oras na iyon, ang pangalan ni Dinkian at ng kanyang kaibigang si Xiao Feng ay isinulat sa pisara dahil sa pakikipag-usap. Bilang resulta, tinawag silang dalawa sa harap ng klase at pinagsabihan ng guro sa matematika. Kasabay nito, ang kaibigang si Suki, na kilalang maingay, ay nag-ingay na naging dahilan upang maparusahan ang buong klase na maglinis. Lahat ay galit sa kanya, maliban kay si Yu na tila natutuwa. Sa pagtatapos ng klase, ang buong klase ay kailangang manatili upang maglinis. Noong gabing iyon, dahil nag-aalala ang tatay ni Dinkian na hindi pa nakakapag-adjust ang kanyang anak sa bagong kapaligiran at mayroon pa siyang alitan sa kanyang mga kaibigan, bumili siya ng maraming merienda upang aliwin siya. Ginamit din niya ang pagkakataong iyon upang makipag-usap sa kanya tungkol sa buhay at kung paano makitungo sa mga kaibigan. Tinulungan siyang matutunan kung paano makisama at pagbutihin ang sarili. Kinaumagahan, bago siya pumasok sa trabaho, hiniling ng tatay ni Dinkian kay si Yu na bantayan at tulungan siya sa klase. Kahit nagtanong siya, walang ibinahagi si Dinkian, kaya umasa na lang siya sa kanyang kasama. Habang papunta sa paaralan, maingat na binantayan ni si Yu si Dinkian sa klase ng Phi. Nang papalapit na ang isang basketball, sinalo niya ito para sa kanya na nagbigay sa kanila ng pagkakataon na maging mas malapit. Tinitigan ni Dinkian si Yu nang matagal hanggang sa namula siya at mabilis na tumakbo palabas. Sa sumunod na break time, nagdala si Dinkian ng isang kahon ng tsokolate at ibinigay sa kanyang mga kaklase para makipagkaibigan, ayon sa payo ng kanyang tatay at nakatatandang si Baikong. Binigyan din niya si Yu ng isang piraso na ikinainis ng punong klase na nakaupo sa tabi niya. Agad niyang ipinaalala ang panuntunan na bawal kumain ng merienda sa klase at sinabing mura lang ang tsokolate ni Dinkian. Gayunpaman, walang pakialam si Yu at kinain ang candy na ikinahiya ng punong klase. Nang araw na iyon, pinalitan ni Dinkian ang kanyang nanay sa paghahanap sa kanyang nakababatang kapatid. Nakita niya itong naglalaro ng video games sa isang shopping mall. Nang akmang hihilahin na niya ang kanyang kapatid pauwi, nakita niya ang grupo ni si Yu at ang kanilang tatlong kaibigan na naroon din dahil sa banayad na impluwensya ni si Yu. Kusang nakipagbati ang punong klase kay Dinkian. Nag-alok pa siya na magpalit ng upuan upang bumalik sa dati nilang ayos na ikinagulat ni Dinkian. Pagkatapos nito, nagkaroon ang grupo ng masayang pamamasyal na may maraming nakakatuwang laro na may mga premyo. Pagkatapos maglaro, umuwi si Dinkian at ang kanyang kapatid para sa hapunan. Humingi siya ng permiso sa kanyang nanay na bumili ng telepono, ngunit tinanggihan siya. Gusto ng kanyang nanay na mag-focus ang kanyang anak sa pag-aaral. Hindi pa niya kailangan gumamit ng sarili niyang telepono. Kinabukasan, pagdating sa klase, tinawag ni si Yu si Dinkian upang umupo sa tabi niya. Lumalabas na kusa siyang humingi ng permiso sa guro ng klase na magpalit siya ng upuan, na ang dahilan ay para tulungan ang kanyang kaklase at bayaran ang utang na loob niya kay Guro Ding na tatay ni Dinkian. Dahil sa ilang pabor na salita mula kay Guro Ding, hindi matanggihan ng guro ng klase ang kahilingan. Pagbalik sa dati niyang upuan, nagulat si Dinkian nang makatanggap siya ng stuffed toy na napanalunan ni si Yu sa claw machine game noong nakaraang araw. Kahit na masayang-masaya siya sa regalong ito, nagpakita pa rin siya ng hiya at nagkunwaring hindi interesado. Agad na kinuha ni si Yu ang stuffed toy upang tuksuhin siya. Ito ay lumikha ng isa pang pagkakataon para sa dalawa na maging mas malapit at pareho silang namula dahil sa hiya, ngunit parehong masaya sa loob. Tila namumukadkad ang kanilang kabataan. Sa sumunod na break time, natanggap ni Dinkian ang kanyang test paper na may medyo nakakadismayang resulta. Nang makita niya ang mataas na marka ni si Yu sa kanyang test paper, hindi niya maiwasang hangaan ito. Pareho silang estudyante, ngunit bakit siya ganoon kahusay? Napansin ni si Yu na malungkot si Dinkian dahil sa resulta ng kanyang pagsusulit, kaya agad siyang nag-alok na tulungan siyang mag-aral at gabayan siya kung paano epektibong lutasin ang mga problema sa pagsusulit. Masayang sumang-ayon si Dinkian. Nagsimulang turuan ni si Yu si Dinkian kung paano kumuha ng scientific at madaling matandaan na mga tala na tumulong sa kanya na matuto ng mas mabilis sa halip na basta na lang magtala tulad ng dati. Kinaumagahan, papunta sa klase, patuloy na isinisiksik ni Dinkian ang lahat ng kanyang mga libro sa kanyang bag na nagpabigat dito. Tinulungan siya ni si Yu na dalhin ang kanyang bag na mukhang napaka-cute. Pagdating sa gate ng paaralan, muling nakita ni si Yu si Chonsi, isang babaeng estudyanteng matagal nang nakalive para magpagaling. Bumalik na siya sa pag-aaral at siya ay naging sentro ng atensyon ng maraming estudyante sa paaralan. Sa klase noong araw na iyon, itinalaga ng guro ng klase ang mga bagong opisyal ng klase. Si Wanwan ay patuloy na naging punong klase. Ang buong klase ay nagmungkahi na maging academic vice president si Yu, ngunit tumanggi siya, kaya ibinigay ang posisyong ito kay Hixing Wen, ang estudyanteng nakasalamin. Simula nang maging physical education vice president, balak sana ni Dinkian na magparehistro para sa cultural vice president nang tumayo si Jiang Chen para magparehistro at sinuportahan siya ng buong klase. Pagkatapos tanggapin ang posisyon, inanyayahan ni Chonsi si Dinkian na tulungan siyang gumawa ng poster para sa araw ng mga guro sa Vietnam. Dahil alam niyang mahusay at masigasig si Dinkian, tiwala siyang tutulungan siya nito sa klase ng Phi. Nanatili silang dalawa sa klase upang tapusin ang poster. Pagbalik nila sa klase, humanga
si Siyu sa iginuhit sa pisara. Ang gawa ni Dingqian, naramdaman niyang mahusay at masipag talaga siya. Sa oras ng oral examination sa English, si Dingqian ang unang tinawag sa pisara. Binasa niya ang aralin sa isang matigas at kabisadong paraan na naging dahilan upang sawayin siya ng guro. Sa kabaliktaran, ang presentasyon ni Chonzi ay napakadaloy at natural na nagparamdam kay Dingqian ng kaunting pagkatalo. Upang mapabuti ang kanyang kasanayan sa pagsasalita ng Ingles, humingi ng tulong si Dingqian sa nakatatandang si Baikong na maghanap ng mga materyales sa pagsasanay. Dahil dito, na-late siya sa klase. Para tulungan siyang makatakas sa parusa, nagsinungaling si Siyu sa guro na nasa banyo siya. Pagkaraan, lihim na bumalik si Dingqian sa klase. Ibinigay ni Siyu sa kanya ang isang notebook na naglalaman ng kanyang paraan ng pag-aaral ng Ingles upang matulungan siyang mas gumaling. Lubos na naantig si Dingqian nang mag-aral siya sa bahay. Lumapit ang kanyang tatay at tinanong siya kung gusto ba niyang bumili ng cellphone. Kung kailangan niya, pwede niyang gamitin ang telepono ng kanyang tatay at ang kanyang tatay ay gagamit na lang ng padyak. Nang marinig ito, naramdaman ni Dingqian na hindi na ganoon kaimportante ang pagkakaroon ng telepono. Nagpasya siyang gumamit na lang ng landline para makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. Nang makita ang kanyang anak na babae na mabait at maunawain, hinikayat ng tatay ni Dingqian na anyayahan ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa kanilang bahay upang palakasin ang kanilang relasyon sa huling taon ng high school. Gayunpaman, habang nag-uusap, nabunyag niya na humingi siya ng tulong kay Siyu para ibalik sa dati ang upuan ni Dingqian. Hindi siya natuwa nang marinig niya ito. Naramdaman niya na malaki na siya at kaya na niyang lutasin ang sarili niyang mga problema. Kinaumagahan, pagdating sa klase, umupo si Dingqian sa kanyang dating upuan. Hindi nagtagal, dumating din si Siyu. Nang makita siya, nagdahilan siya at tumayo upang umalis. Pagdating sa oras ng klase, bumalik na lang si Dingqian sa silid-aralan. Habang naglalaro ang kanyang mga kaklase, hindi sinasadyang natapon ang isang lata ng cola sa kanya. Sa gitna ng nakakahiya at magulong sitwasyon, agad na lumapit si Siyu at ginamit ang kanyang jacket upang takpan si Dingqian. Nahihiya siyang nagpasalamat sa kanya sa maalahanin na kilos na iyon. Kinaumagahan, pumunta si Siyu sa bahay ni Dingqian at hinintay siya sa ibaba. Samantala, si Dingqian sa itaas ay hindi pa rin makapili ng damit na isusuot. Nang bumaba siya, nakapaglaro na si Siyu ng ilang round ng chess. Inanyayahan ni Siyu si Dingqian na mag-almusal at niyaya siyang maglakad-lakad sa paligid ng Shanghai. Sinabi niya na sa mga nakaraang taon, mabilis na umunlad ang Shanghai at kung may oras siya, dadalhin niya siya sa iba't ibang lugar. Tumango si Dingqian bilang pagsang-ayon habang kumakain sila. Dumaan ang nakatatandang estudyanteng si Jintong, binati si Dingqian at umalis. Lumingon si Dingqian at napansin na kinain na ni Siyu ang lahat ng fishballs niya na nagpahiyaw sa kanya na siya ay matakaw. Pagkatapos, dinala ni Siyu si Dingqian sa sinihan. Habang nanonood sila, isang babae ang lumapit at bumati kay Siyu. Kasama niya ang kanyang boyfriend na naging dahilan upang magtanong si Dingqian kay Siyu kung nalulungkot ba siya. Umiti lang siya ng mapait at sinabing walang dapat ikalungkot. Pagkatapos ng scene, palabas na silang dalawa nang makasalubong nila ang guro na nakasalamin na sumusunod kay Dingqian. Nang makita ang sitwasyon, hinila ni Siyu si Dingqian sa isang sulok upang magtago. Biglang umulan at dahan-dahang ginamit ni Siyu ang kanyang jacket upang takpan si Dingqian. Sa sandaling iyon, lihim niyang hiniling na sana ay tumigil ang oras upang makasama niya ito ng mas matagal. Nang tumigil ang ulan, naghintay sila ng bus. Sinabi ni Dingqian na tiyak na papasa si Siyu sa Universidad ng Tsinghua dahil napakagaling niyang mag-aral. Umaasa din si Siyu na papasok din siya sa Tsinghua kasama niya. Binigyan niya siya ng isang kasabihan, ang liwanag ay nasa unahan pa, na nagpapayo sa kanya na kung magsisikap at magiging masipag lang siya, makakamit niya ang kanyang mga pangarap. Kinaumagahan, pumunta si Siyu sa paaralan at nakita si Dingqian na nakasimangot habang nilulunok ang mapait na gamot na pinainom sa kanya ng kanyang nanay. Nang makita ito, binigyan siya ni Siyu ng isang candy upang hindi masyadong mapait ang gamot. Pagpasok nila sa klase, nag-usap sila ng personal sa oras ng aralin, kaya pinarusahan sila ng guro na tumayo sa sulok ng silid-aralan. Sa awkward na sandaling iyon, inilabas ni Dingqian ang isang card na iginuhit niya at ibinigay kay Siyu. Pagkabasa niya, ngumiti siya at sinabing, hindi masama at saka siya tinukso, kung may oras kang gumawa ng card, bakit hindi ka na lang mag-aral ng matematika? Pagkarinig nito, galit na hinabol ni Dingqian ang card at dumating ang guro at pinabalik sila sa klase. Sa susunod na klase ng guro, nagreklamo siya tungkol sa mga estudyanteng ayaw mag-aral. Nalate ang guro dahil sa paglalaro at sinabi niya na kung magpapatuloy ito, aayusin niyang muli ang mga upuan sa klase. Nalungkot si Dingqian dahil kahit na nagsikap siyang mabuti, kaunti lang ang pinagbago ng kanyang performance. Nag-aalala siya na hindi na marami ang oras mula ngayon hanggang sa ika-negatibo 12 baitang. Sinabi sa kanya ni Siyu na ang pagsisikap ay hindi agad magbubunga ng gabing iyon. Umupo si Dingqian sa kanyang study table, ngunit wala pa siyang nasusulat na letra. Nag-iisip na siya tungkol sa kanyang malabong kinabukasan. Nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Nang magising siya, nakakita si Dingqian ng isang piraso ng papel na iniwan ng kanyang tatay. Umalis ang buong pamilya para manood ng fireworks at siya lang ang naiwan sa bahay. Sa sandaling iyon, tinawagan siya ng kanyang mga kaklase upang manood ng fireworks.
Bagaman gabi na, masigla at maingay pa rin ang labas. Hinawakan ni Siyu ang kamay ni Dingqian at dinala siya sa tabi ng lawa. Ngunit pagdating nila roon, kakaputok lang ng mga paputok. Dahil dito, nadismaya ang buong grupo. Sa kabutihang palad, biglang nagliwanag ang kalangitan sa isa pang putok ng paputok. Sumigaw ang apat na kaibigan bilang pagbati ng bagong taon sa sobrang tuwa. Nang gabing iyon, pag-uwi, naalala ni Dingqian ang sandali ng hawakan ni Siyu ang kanyang kamay. Umiti siya at isinulat sa kanyang diary, ang taong kasama mo sa bisperas ng bagong taon ay siyang makakasama mo habang buhay. Umaasa siyang maging totoo iyon. Kinaumagahan, nagkita ang apat na kaibigan sa tabi ng lawa upang magpalipad ng FFI lanterns. Habang lumilipad ang mga parol sa kalangitan, tahimik na nanalangin ang bawat isa para sa kanilang sariling mga hiling. Ang parol ay nagdala ng mga hiling ng grupo na lumipad palayo sa kalangitan. Tapos na ang holiday ng Tet at bumalik si Dingqian sa paaralan. Bago pa siya makapag-aral, nagkasakit na siya. Mayroon siyang pagsusulit sa araw na iyon at magiging problema kung hindi siya papasok. Pagkatapos ng pagsusulit, nagbuntong hininga ang grupo ng mga kaibigan dahil sa kanilang mahinang performance. Hindi naglakas loob si Dingqian na suriin ang mga sagot dahil alam niyang hindi siya gumanap ng maayos. Inaliw siya ni Siyu at sinabing huwag masyadong mag-alala at pinayuhan siyang umuwi at magpahinga baka lumala ang kanyang sakit at masira ang kanyang utak. Pag-uwi niya, sunod-sunod siyang humatsing. Nang marinig niya mula sa kanyang nanay na dadalhin ni Siyu ang kanyang homework, agad siyang tumalon mula sa kama at nilinis ang kalat sa kanyang silid sa isang iglap at umupo ng maayos habang hinihintay si Siyu. Tinanong ni Dingqian kung bakit hindi ibinigay ni Siyu ang takdang aralin sa nanay niya sa halip ay pumasok sa kwarto niya. Sumagot si Siyu, gusto mong ipakita ko sa nanay mo ang scorecard mo. Nagulat si Dingqian at mabilis na tumanggi. Hindi rin niya nakalimutang sabihin na siya na lang ang magtingin. Umuwi si Siyu at nakipag-usap sa nanay niya. Sinabi niya na sa taong ito, silang dalawa lang ang magkasama sa bagong taon at malungkot ang pakiramdam. Comforted niya ang nanay niya para mabawasan ang kalungkutan nito. Tinanong ng nanay niya kung bakit siya late umuwi at tinukso rin siya na, gusto mo na ba ang kaibigan mo, si Xian? Umiwas si Siyu sa pagsagot. Nagmamadali siyang bumalik sa kwarto niya. Kasabay nito, dumating si Dingqian sa bahay ng nakatatandang estudyante na si Tim Eden. Nag-share siya sa kanya tungkol sa nakaraang pagsusulit. Dahil sa pakiramdam na hindi niya masundan ang pag-aaral, si nakatatandang estudyante Tim Eden, bilang isang nauna ng estudyante, ay nagpayo na hindi lang kailangan ng kasipagan sa pag-aaral, kundi pati na rin ng malinaw na pag-iisip. Pinayuhan niya si Dingqian na huwag maging masyadong matigas ang ulo at baka maapektuhan ang kalusugan niya. Pagka-uwi, nagplano si Dingqian na tawagan si Siyu sa landline. Bago pa man niya matawagan, tumunog na ang telepono. Tumawag si Siyu. Nag-usap sila ng ilang maikling ngunit makabuluhang salita na nagpasaya sa kanilang dalawa sa buong gabi. Kinabukasan sa klase, awkward na tumingin si Dingqian sa classroom seating chart. Hindi nagbago ang mga upuan. Sa pagbalik sa dati niyang upuan, natuklasan niya na sadyang ginawa ni Siyu na bumaba ang score niya sa exam para manatili sa kanyang upuan. Masaya si Dingqian na makatabi siya. Nang tanghalian, magkasama silang kumain. Sinabi ni Dingqian na birthday niya. Medyo nagulat si Siyu at binati siya ng happy birthday. Pagkatapos, pumunta sila sa bahay ng isang propesor. Umakyat si Dingqian sa isang plataporma at nang pinindot ni Siyu ang remote control, lumabas ang nebula map sa kisam na tumugma sa kaarawan niya. Ang tanawin ay parang isang maliit na universo, kumikinang na may ilaw at personal na romantikong kahulugan. Bumulong si Siyu na kahit maganda ang nebula, ito ay tulad ng isang maikling pamumulaklak. Maaga itong nawawala sa universo. Kinabukasan sa klase, may basketball game si Siyu sa kabilang team, pero may duty rin siya sa araw na iyon. Hindi nag-atubili si Dingqian na gawin ang duty niya para makapaglaro siya. Habang tinatapos nila ng matalik niyang kaibigan ang gawain, pumasok ang kaibigan nilang si Iggy galing sa kabilang klase. Binigyan niya si Dingqian ng isang liham at hiniling na ibigay ito kay Siyu. Nang makita ito, agad na pinunit ni Sasige ang liham na ikinagalit ni Dingqian. Kahit liham pa ito ng ibang tao, mali ang pagpunit dito. Dahil sa sinabing iyon, galit na umalis si Sasige. Sa daan pa uwi, nalito si Dingqian. Gusto niyang linawin kay Siyu ang tungkol sa liham, pero hindi niya alam kung paano magsimula. Mas lalo siyang naguluhan habang nagsasalita. Hindi niya nasabi ang mga bagay na dapat niyang sabihin at nasabi naman niya ang mga bagay na hindi dapat. Nang makauwi siya sa gabi, tumingin si Dingqian sa mga taong nakapaligid kay Siyu. Lahat sila ay mahuhusay at naramdaman niya ang pagkabalisa. Kinuha niya ang liham na ibinigay ni Iggy, kinopya ito at ibinigay kay Siyu. Sa paaralan, magkaaway pa rin ang magkaibigang sina Dingqian at Sasige. Hindi siya kasabay kumain ni Sasige at hindi rin sila sabay na nag-ehersisyo. Ang galit ng mga babae ay talagang mahaba at nakakainis. Sa isang klase ni Sir na may salamin, hiniling niya sa class representative na si Tihi na gumawa ng listahan ng mga estudyanteng magre-register para sa physical education. Nang tanungin ni Tihi si Sasige kung gusto niyang sumali, galit na galit si Sasige at hindi na nag-abalang sumagot. Pagkatapos ng klase, umuwi si Dingqian mag-isa. Nakita niya si Siyu sa unahan at nakaramdam siya ng kalungkutan. Sa sandaling iyon, tumakbo si Iggy sa kanya. Binigyan si Dingqian ng isang kahon ng mga bituin at hiniling na ibigay ito kay Siyu. Hindi siya makatanggi kaya tinanggap niya ito at dinala pa uwi. Sa gabi, binuksan ni Siyu ang liham na kinopya ni Dingqian para kay Iggy at pagkatapos niyang basahin ito, natawa lang siya
siya dahil sa walang kwentang nilalaman. Kinabukasan sa klase, natuklasan niya na may isa pang kahon ng mga bituin sa drawer niya. Akala ni Siyu na iyon ay isang regalo mula kay Dingxian para mag-confess. Nag-iwan siya ng isang bag ng regalo sa mesa ni Dingxian bilang sagot sa nararamdaman niya, ngunit nang marinig niya ay sa Siyi na ang liham at kahon ng mga bituin ay galing sa kabilang klase at gawa ni Ii. Agad na hinila ni Siyu si Dingxian sa rooftop para mag-usap. Dito, sinumbatan niya si Dingxian na para siyang express delivery at gumagawa ng walang kwentang bagay. Pagkatapos, ibinalik ni Siyu ang kahon ng mga bituin sa upuan ni Dingxian. Sa pagtanggap ng kahon ng regalo at sa pagsusumbat, nalungkot si Dingxian at nagsimulang umiyak. Sa simula ng klase, umupo si Ii sa tabi ni Dingtin. Siya ay nagsorry dahil isinulat ni Dingxian ang liham at nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi siya nagalit at gusto pa rin niyang maging kaibigan ni Dingxian. Kinabukasan, sa klase ng guro na may salamin, binati niya ang mga estudyante ng tagumpay sa kanilang final exam at mataas na grado at sinabi na malapit nang matapos ang isa pang taon ng pag-aaral. At sinimulan ninyong harapin ang isang mas stress na pagsusuli. Sa oras na ito, pinaghiwalay pa rin ni Dingxian ang sarili mula sa kanyang mga kaibigan. Dumaan siya at nakita niya ang isang grupo ng mga bata na binubuli ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Hindi siya nag-atubili at agad na tinulungan ang kanyang kapatid na makauwi. Nilagyan niya ng ointment ang kanyang kapatid at sinumbatan ito dahil sa pagiging matigas ang ulo sa bahay at mahina naman sa labas. Ngunit hindi rin nagpatalo ang kanyang kapatid. Sinabi niya na si Ate Xian ay parang si Boss TA sa bahay pero mabait sa labas at nag-away silang magkapatid tulad ng dati. Bumalik si Dingxian sa kanyang kwarto at binuksan ang kahon ng regalo na ibibigay niya kay Siyu. Sa loob ay isang napakagandang drawing ng Milky Way. May naisip siya at dali-dali siyang tumakbo para hanapin si Siyu. Sa oras na iyon, nagdaos siya ng birthday party pero nang dumating si Dingxian, paalis na halos lahat. Akala niya ay namiss na niya ang pagkakataong makita siya, ngunit buti na lang. Bumalik si Siyu at lumabas na ang grupo ng mga kaibigan ni Ti at sa Si ay nagkaraoke. Humingi ng paumanhin si Dingxian dahil nahuli siya. Sinabi ni Siyu na ayos lang at binigyan siya ng isang maliit na slice ng birthday cake. Sabay silang nag-blow ng kandila para ipagdiwang ang birthday. Binigyan siya ni Dingxian ng espesyal na regalo at binigyan naman siya ni Siyu ng isang cellphone. Sinabi niya, kapag hindi kita mahanap tatawagan kita agad. Dahil sa birthday party na iyon, nagkaayos silang dalawa at wala nang sama ng loob o hindi pagkakaunawaan. Sa klase, pumasok ang class advisor at sinigawan ang mga estudyante na ikinagising ng buong klase. Ang mga estudyanteng nakaupo sa harap ay ang pinakamaraming natanggap at lahat ng kanilang mukha ay tense. Sa oras ng recess, hindi sinasadyang nasira ni Dingxian ang notebook ni Saci habang magkaaway pa rin silang dalawa. Ito ay parang nagdagdag pa ng apoy sa kanilang pag-aaway. Nang pumasok si Saci, nakita niya ang punit na notebook at tumakbo siya sa banyo para umiyak. Sinundan siya ni Dingxian at humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya sinasadyang sirain ang notebook. Galit na sinumbatan ni Saci, anong plano mo? Bibilhin mo ulit tapos kokopyahin mo, tulad ng ginawa mo sa liham ni Ii. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at pumasok sa kwarto para umiyak ng mag-isa. Matyagang humingi ng paumanhin si Dingxian. Sa huli, nagkaayos din ang dalawang magkaibigan. Nang malutas ang lahat ng problema, mas naging masaya ang mukha ni Dingxian. Sa tanghalian, kasabay ni Ii na kumain ang apat na kaibigan. Siya ang unang nagsabi na siya ang sumulat ng naunang liham. Ngunit hindi siya yung tipo ng tao na hindi sumusuko. Kung hindi siya gusto ni Siyu, maaari silang maging magkaibigan. Tumango si Siyu bilang pagsang-ayon. Ang kanyang saloobin ay magiliw. Nang hilahin ni Hyufong si Siyu sa ibang lugar para kumain, hindi rin gusto ni Saci si Ii kaya tahimik siyang umalis. Nang makita ito, gustong kausapin ni Dingxian si Ii nang mag-isa, kaya pumunta sila sa basketball court. Masayang naintindihan ni Ii ang nais sabihin ni Dingxian pagkatapos nilang kumain ni Siyu. Napagtanto niya na hindi na niya gusto ang isang malamig na tao tulad ni Siyu, kaya pinayuhan ni Ii si Dingxian na hindi na niya kailangang mahiya pa. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis, bumalik sa klase. Tumingin si Dingxian sa pisara at nakita na malabo na ang kanyang paningin. Pag-uwi, hiniling niya sa kanyang nanay na bilhan siya ng bagong salamin. Gayunpaman, dahil sa mahirap na kalagayan ng kanilang pamilya, gusto ng kanyang nanay na umupo siya sa harap para hindi niya masyadong kailangan ang salamin. Sinabi niya na kung babawasan niya ang pagsusuot ng salamin, hindi na tataas ang grado ng mata niya. Hindi lang iyon, nagmungkahi pa ang nanay niya na lumipat siya ng klase. Agad na tumutol si Dingxian, sinabi niya na iyon ang kanyang sariling desisyon at hayaan siyang magdesisyon para sa sarili niya. Pagkatapos magsalita, galit siyang bumalik sa kanyang kwarto at pumasok ang tatay niya. May dala siyang bagong cellphone at tinanong kung kailangan niya ng cellphone. Ibinigay ni Dingxian ang cellphone na hiniram niya kay Siyu. Sinabi ng kanyang tatay na dapat ibalik niya ang cellphone ng ibang tao at gamitin ang binili niya. Pagkatapos, sinabi niya kay Dingxian na pakinggan ang kanyang nanay at piliin ang klase na nasa parehong track para sa college entrance exam kahit mahal niya at pinapalayaw ang kanyang anak. Naintindihan niya ang dahilan ng kanyang nanay. Gusto lang niyang maging maganda ang kinabukasan ng kanyang anak. Sinabi din ng mga guro sa paaralan na magaling si Dingxian sa panitikan at kung pipiliin niya ang social science track, magkakaroon siya ng pagkakataon na umunlad. Ngunit matigas ang ulo ni Dingxian at gusto niyang kumuha ng natural science track. Sa klase, tinanong ni Dingxian ang opinyon ni Siyu. Hindi siya nagbigay ng direksyon, sa halip ay malumanay na sinabi kung saan ka magaling at anong subject ang gusto mo, doon
magtuon ka mag-effort, siguradong magkakaroon ka ng resulta. Pagkatapos niyang marinig iyon, nalito si Ding Xian. Sa oras ng hindi sinasadyang tinamaan si Ding Xian ng shuttlecock sa mukha. Agad siyang dinala ni Siyu sa infirmary para magpatingin. Umupo siya at nilagyan ng ice pack ang kanyang mukha para mabawasan ang sakit at hiniling niya kay Siyu na kopyahin ang mga notes para sa kanya. Bumuntong hininga siya, may lopik na ako, tapos ngayon pilay pa ang isang mata ko. Paano pa ako makakasabay sa pag-aaral? Nagpasalamat si Ding Xian kay Siyu sa malaking tulong na ibinigay niya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Pinili niya ang natural science track para subukan ang mga subject tulad ng physics at chemistry. Sinabi ni Ding Xian kay Siyu na kahit ano pa ang gawin niya, susuportahan niya siya. Pagkatapos ng klase, pumunta si Siyi sa bahay ni Ding Xian para tulungan siyang pumili ng damit. Nagboluntaryo pa siyang gupitin ang buhok ni Ding Xian. Sa simula, gusto lang ni Xian na pumili ng random na hairstyle, pero hindi niya inaasahan na mapupunta siya sa kamay ng isang totoong berdugo. Pagkatapos niyang magupitan, gustong makipaghiwalay ni Ding Xian kay Siyi dahil sa kanyang buhok. Nang gabing iyon, may lakad siya kay Siyu, kaya nagsusuot siya ng sombrero para itago ang kanyang iconic na buhok. Nang makapasok sila sa beer pub, hinubad ni Siyu ang sombrero ni Ding Xian at pinuri, cute naman ang bangs mo. Dahil sa papuri, mas naging confident si Ding Xian. Pumasok siya sa pub para maglaro ng billiards at ipinakita niya ang kanyang skills na ikinatuwa ni Ki at napalakpak pa siya. Habang sayang naglalaro ang grupo ng magkakaibigan, sa bahay ni Ding Xian, nag-aalala ang kanyang nanay dahil may guro na pumunta sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung anong kalokohan ang ginawa ng kanyang anak na sadyang mahinhin. Ang guro ay dumating lang para pag-usapan ang pagpili ni Ding Xian ng kanyang academic track. Nang marinig niya si Guro Lu na nagsabi na ang natural science track ay mahirap para sa kakayahan ng kanyang anak, nagalit ang nanay ni Ding Xian. Sabi niya, hindi naman masama ang performance ng anak ko. Noong high school, pangalawa pa nga siya sa klase. Ang mahalaga, si Ding Xian ay may pride at kayang tiisin ang pressure. Kaya nagpasya siyang payagan ang kanyang anak na kumuha ng natural science track. Sa gabi, matapos makipaghiwalay kay Siyu, umuwi si Ding Xian. Sinalubong siya ng kanyang nanay na galit ang mukha at nang makita niya ang kanyang bagong hairstyle, agad itong nagalit at sinumbatan ang kanyang anak na hindi siya nakikinig. Sabi ng kanyang nanay, nagsikap akong palakihin ka. Ngayon, gusto kong pumili ka ng social science track pero ayaw mo. Hiniling niya kay Ding Xian na lumipat agad sa social science track. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at pumasok sa kwarto. Tinawag siya ng tatay ni Ding Xian at mahinahong kinausap. Sinabi niya na dinala ng guro ang registration form niya para sa academic track sa kanyang nanay, kaya naiintindihan kung bakit ito nagalit. Nagtataka si tatay ni Intin kung bakit niya itinago sa kanila ang pagpili niya ng academic track. Umiiyak na sinabi ni Ding Xian, hindi ko dapat itago sa inyo, pero masaya ako sa klase ko ngayon at ayaw kong iwan ang mga kaibigan ko. Nagbigay ng kondisyon ang kanyang tatay, kung hindi maganda ang resulta ng kanyang final exam, kailangan niyang lumipat ng klase. Kinabukasan, suot ni Ding Xian ang kanyang nakakatuwang hairstyle at pumasok sa paaralan. Sa klase ni Guro Lu na may salamin, ang atmosphere ay tense pa rin gaya ng dati. Nalungkot si Ding Xian sa posibilidad na umalis siya sa kanyang mga kaibigan. Hindi nakaligtas sa paningin ni Siyu ang malungkot niyang mukha at palihim siyang nagsulat ng isang maikling liham para aliwin at bigyan siya ng lakas. Sa oras ng recess, biglang dumating ang tatay ni Ding Xian sa paaralan. Ibinigay niya ang balita na pumayag ang kanyang nanay na manatili siya sa klase, ngunit sa kondisyon na makakuha siya ng 270 puntos sa susunod na pagsusulit. Nang marinig ang bilang na iyon, halos mawala ng pag-asa si Ding Xian. Alam niyang kahit magdasal siya at pumunta sa simbahan, ay mahirap na makakuha ng ganoong kataas na puntos. Bumalik siya sa kanyang upuan at tinanong si Siyu kung may paraan ba para matulungan siyang makuha ang 270 puntos. Nag-isip muna si Siyu saglit at sumagot, sa panaginip mo na lang. Sinabi pa niya na sa kasalukuyang antas ni Ding Xian, magiging problema na ang makakuha ng 250 puntos. Pag-uwi, sa hapagkainan, nakita ni Ding Xian na maraming masarap na ulam ang niluto ng nanay niya. Kumuha siya ng isang piraso para sa kanyang nanay, ngunit inilipat lang ito ng kanyang nanay sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Hindi maganda ang pakiramdam niya dahil sa pakiramdam na itinataboy siya. Pagkatapos kumain, pumasok ang kanyang nanay sa kanyang kwarto at sinabing dadalhin siya sa susunod na linggo para magpagawa ng bagong salamin. Kinabukasan, sa klase, 63 lang ang nakuha ni Ding Xian sa kanyang pagsusulit. Nang makita ang kanyang score, nawalan siya ng pag-asa. Napansin ito ni Siyu at agad na itinuro ang ilang basic mistakes niya. Sinabi niya na kung kabisado lang niya ang mga formula, madali niyang masusolusyonan ang lahat ng mga problema sa matematika. Ngunit habang nakikinig si Ding Xian, lalo siyang nawalan ng gana at agad siyang lumabas. Sa hallway, nakita niya ang nakatatandang estudyante na si Tin Giden. Pumunta silang dalawa sa isang tahimik na lugar, kumuha siya ng litrato ni Ding Xian at ibinigay ito sa kanya. Sabi niya, ang ganda ng kuha niya. Naalala pa rin ni Siyu ang 63 score niya sa pagsusulit. Binigyan niya si Ding Xian ng 2 pang set ng exam papers para gawin sa bahay. Sinabi niya na sa susunod na umaga ay mag-i-exam siya. Umuso si Ding Xian. Sabi niya, mag-focus ka na lang sa Olympic exam mo. Pagkarinig nito, nagkunwari si Siyu na nagagalit. Sige, bahala ka kung makapasa ka o hindi, sabi niya sabay talikod. Sa araw na iyon, sumali si Siyu sa Math Olympic exam kaya hindi siya pumasok sa klase. Habang nakaupo sa walang laman na klase, napagtanto ni Ding Xian na kung wala ang kaibigan niya sa tabi niya, hindi siya sanay. Siguro, nasanay na siya sa presensya ni Siyu sa kanyang buhay. Sa oras na ito, sinusubaybayan ni Sasige ang isang tao. Nang biglang
Nang lumabas si Iri na ikinagulat niya. Lumabas na si Tidi ay umuwi kasama ang ibang babae pagkatapos ng klase at hindi siya hinintay na ikinagalit niya. Sinabi ni Iri na may paraan siya para mapansin siya ni Tidi, pero kailangan muna nilang kumain dahil gutom na siya. Pumunta silang dalawa sa kantin at nakita doon si Dingxian. Tumingin si Saxi sa tinitingnan ni Dingxian at nakita niya si Tidi na kumakain kasama ng ibang babae. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Tidi, uminom ng tubig ni Saxi at inaya siyang umuwi. Tumanggi siya dahil galit siya at hinayaan siyang maunang umuwi. Kinabukasan, malakas na inanyayahan ni Saxi ang buong klase sa kanyang birthday party. Binigyang diin niya na Xian at Iri lang mula sa kabilang klase ang personal niyang iniimbitahan. Pero bago pa man siya matapos magsalita, pumasok si Guro Lu. Ngunit sa halip na pagalitan siya, pinaalalahanan niya ang klase tungkol sa pagsusulit pagkatapos ng National Day holiday. Tumahimik ang buong klase at pinabalik si Saxi sa kanyang upuan. Noong hapon na iyon, sa bahay ni Dingxian, nagdala si Saxi ng isang magandang set ng damit at sinabi, kung ako ang magsuot, wala namang titingin. Kaya, ikaw na lang ang magsuot. Si Ivy ang nag-ayos ng hairstyle ni Dingxian. Sa gabi, sa shopping mall, pumunta ang tatlong babae sa birthday party ni Saxi. Ngunit sina Ivy at Dingxian ay abala pa rin sa pag-aaral at hindi gaanong interesado. Sa sandaling iyon, pumasok si Tiri at binigyan si Saxi ng regalo. Niyakap niya ang regalo at naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Pagkatapos, inaya ni Nagi, Saxi at Iri ang bawat isa na kumain. Tumanggi si Dingxian na sumama dahil ayaw niyang maging hadlang. Sa shopping mall, ninakaw ang pitaka ni Dingxian. Dumating si Siyu sa tamang oras at pinalayas ang mga magnanakaw. Hinila ni Siyu si Dingxian sa isang sulok para pakalmahin siya. Pagkatapos, inihatid niya siya pauwi. Sinabi niya, magsikap ka, magsisikap din ako. Nang makauwi siya sa dorm, nakatanggap siya ng text message at agad siyang umuwi. Tinawagan ni Dingxian si Siyu, ngunit sinabi niya na nasa dorm na siya at pinapakalma siya na huwag mag-alala. Dumating ang nanay niya. May dala siyang platito ng prutas sa kwarto. Nang makita ni Dingxian ang mga mata ng kanyang nanay, kailangan niyang patayin ang telepono at itago ang tawag. Nang makita ng kanyang nanay, agad niyang kinumpiska ang telepono. Sa araw na iyon, lahat ay hindi maganda para kay Xianxian. Nawalan siya ng pitaka, sinermonan at pinagbawalan. Samantala, masaya si Saxi dahil nagdiwang ng birthday niya si TV. Nang dumating ang dalawang kaibigan na hindi imbitado, pinaalis sila ni Ti para protektahan siya. Sa kabilang banda, nagaganap ang Olympic exam ni Siyu. At pumasok din si Dingxian sa pagsusulit sa buwan na may matinding pressure. Nang umuwi si Siyu, sinalubong siya ni Guro Lu sa gate at tinanong lang ang mga sagot niya sa exam. Diretsong sumagot si Siyu. Ngumiti ang guro at mukhang nasiyahan. Nang maayos na ang sitwasyon, tinanong ni Guro Lu si Siyu kung saan siya pumunta kagabi pero hindi siya sumagot at umalis na lang. Hindi siya nag-report sa guro. Sa paaralan, pagkatapos ng Olympic exam, bumalik si Siyu sa klase. Pumasok ang class president at sinabing mayroon ng resulta ng buwan ng pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit na ito, kakausapin ni Guro Lu ang bawat estudyante ng isa-isa. Ito ay isang bagay na kinatatakutan ng lahat dahil ang pakikipag-usap sa guro ay parang mental torture. Sa pagtingin sa exam paper, umiti si Xianxian, sa wakas, nakakuha siya ng 270 puntos. Ang bagay na akala niya ay napakahirap pero hindi pala ganoon kahirap tulad ng inaakala niya. Masaya siyang tumakbo pa uwi para sabihin sa kanyang nanay na nakuha niya ang kailangang puntos. Masayang pumayag ang kanyang nanay na ibalik sa kanya ang cellphone niya tulad ng pinangako. Kinabukasan, pinatawag si Xianxian ni Guro Lu sa office. Bukod sa pagpapaalala sa kanya tungkol sa pag-aaral, nagpahiwatig din ang guro na ang kanyang pagiging malapit kay Siyu ay nakakaapekto sa kanya. Kung magpapatuloy ito, aayusin ng guro na palitan ang upuan niya. Nang marinig iyon, matapang na sumagot si Xianxian na kung hindi tataas ang score niya sa susunod na buwan, hindi na kailangan pang sabihin ng guro sa kanya. Siya na mismo ang magpapalit ng upuan. Nang makabalik sa klase, kinuwento ni Xianxian kay Saxi ang nangyari na ikinagalit niya. Hindi niya maintindihan kung sino ang nagsumbong kay Guro Lu na ikinagulo ng kanilang pagkakaibigan. Mula sa araw na iyon, ang apat sa grupo, sina Xianxian, Saxi, Ti at Siyu ay mas nagsikap sa pag-aaral. Si Xianxian ay nag-aral araw at gabi, kahit sa recess, na ikinagulat ni Siyu sa kanyang kaseryosohan. Malapit na ang basketball tournament ni Siyu. Hiniling ng mga babaeng kaklase kay Xianxian na gumawa ng poster para suportahan sina Siyu at Ti. Nang makita ang kanyang kakayahan sa pagguhit na medyo maganda, hiniling din ni Saxi na gumawa siya ng hiwalay na poster para lang kay Ti. Nang matapos, sabay na pumunta sa basketball court ang tatlong babae. Bit-bit ang mga poster para suportahan ang mga lalaking gusto nila. Nang makita ang mukha ni Dintin na kumikinang sa gitna ng karamihan, lalo pang naengganyo si Viet na maglaro. Lumabas siya sa court at sunod-sunod na nakapuntos. Dumating din si Guro Liu para mag-cheer. Kailangan niyang sumigaw ng mas malakas pa sa loudspeaker para magkaroon si Viet ng higit na lakas ng loob. Kaya di gumawa ng masamang laro ang kalaban. Sinadya siyang itulak pabagsak. Ngunit bumangon pa rin siya at gamit ang isang kamay, inihagis niya ang bola sa basket. Sa huling throw, tumayo si Viet sa malayo at tumpak na nag-shoot dahil doon nanalo ang kanyang team. Pagkatapos ng laro, lumingon si Viet at ngumiti kay Dintin. Kinabukasan,
Hindi pumasok sa klase si Sivayet. Inihayag ni Guro Liu na nanalo siya ng unang gantimpala sa pambansang paligsahan ng Olympic sa matematika na nagdala ng karangalan sa paaralan. Hindi lang iyon, nakakuha rin siya ng mataas na puntos sa paligsahan ng basketball. Kaya lahat ng nasa klase ay humanga at nagbigay papuri kay Sivayet. Pagdating ng gabi, gumawa ng isang kalokohan si Dintin. Naghagis siya ng bato sa bintana ni Sivayet para mang-asar. Ngunit nang dumaloy ang tubig, nalaman niyang may trangkaso si Sivayet, kaya pala hindi ito pumasok. Agad siyang nagluto ng lugaw at dinala ito sa kanya. Sa panahong iyon, tinanong ni Dintin si Sivayet kung pinarusahan ba siya ni Guro Liu dahil sa pagliligtas sa kanya, ngunit walang sinabi si Sivayet. Ginawa nitong makonsensya si Dintin, kung hindi dahil sa kanya, hindi sana siya mapaparusahan at inaliw siya ni Sivayet. Hindi mo kasalanan, sabi niya. Kinaumagahan, patuloy na nagluto si Dintin ng lugaw para kay Sivayet. Ngunit dumating ang kanyang kapatid na lalaki at kinain ito ng patago. Habang kumakain, nagreklamo pa siya. Pumasok ang kanyang nanay sa silid, nakita ang diary ng anak na babae at nagalit. Sinigawan niya ito dahil sa murang edad pa lang ay marunong na itong umibig, habang ang mga magulang nila ay nagpapakasakit para pag-aralin sila. Nagalit si Dintin at inihagis ang diary palabas ng bintana. Lumingon siya at tinanong ang kanyang nanay, "Ngayon, masaya ka na ba?" Saka siya tumakbo pababa para hanapin ang diary. Saktong dumaan si Sivayet at gusto siyang tulungan, ngunit naisip nilang pareho na malamang ay kinuha na ng basurero ang diary. Pinunasan ni Dintin ang kanyang mga luha at sinabing, "Ayos lang, hindi na rin naman mahalaga iyon." Inanyayahan ni Sivayet si Dintin sa kanilang bahay at personal siyang nagluto ng instant noodles para sa kanya. Habang magkatabi silang nakaupo, malungkot na ikinuwento ni Dintin na hindi siya kailanman pinaniwalaan o naintindihan ng kanyang ina. Pagkatapos ng pag-aaway, parang nagkalamat ang kanilang relasyon. Mahinahon lang na sinabi ni Sivayet, "Mabuti talaga ang ina mo sa iyo." Saka siya pumasok sa loob at kumuha ng robot model na ginawa niya mismo para ipakita sa kanya. Sumayaw ang robot kaya sumaya ulit si Dintin. Tinulungan siya ni Sivayet na kumain ng mabilis para makauwi na siya dahil kahit ayaw niyang umuwi, kailangan pa rin. Nang ihatid ni Sivayet si Dintin pauwi, naghihintay na sa ibaba ang kanyang ina. Sunod-sunod na tinanong niya si Sivayet kung may gusto ba o malapit sa kanyang anak na babae sa paaralan at sinabi niyang pupuntahan niya ito at bubunutan ng balahibo. Natakot si Sivayet sa narinig kaya dali-dali siyang sumagot. "Hindi ko po alam," sabi niya. "Kung ako ang nasa lugar niya, baka wala na akong balahibo sa katawan." Noong gabing iyon, nakaupo si Dintin sa kanyang silid, malungkot dahil nawala ang kanyang diary, ang alaala ng magandang panahon nila ni Sivayet. Sumunod na buwan, dumating na ang susunod na pagsusulit. Sa resulta, nanatili pa rin si Dintin sa ika-27 na pwesto. Dahil hindi na siya umuunlad, tinawag siya ni Guro Liu at inutusan siyang lumipat ng upuan, tulad ng ipinangako niya. Kaya kailangan niyang umupo sa tabi ni Sasi, at halatang malungkot ang mukha ni Sivayet. Dumating ang oras ng tanghalian at nagsimula na ang lahat na mag-isip ng paraan para makabalik si Dintin sa tabi ni Sivayet ng marangal. Ngunit bago pa man sila makapag-isip, kusang lumapit si Sivayet sa grupo nila. Hinila siya ni Ksuki para umupo kasama ang tatlong babae na nagpahirap sa sitwasyon. Nang makita ito ni Keke, mabilis siyang umalis. Tinanong ni Ksuki si Dintin at Sivayet, "Anong problema ninyong dalawa?" Ngunit sinabi lang nilang pareho na wala. Sa daan pa uwi, sinubukan ni Dintin na lumakad ng mabilis. Hindi siya nangangahas na sumabay kay Sivayet. Sinundan siya ni Sivayet at tinanong kung bakit siya lumipat ng upuan, ngunit hindi niya masabi. Nang makita ito ni Sivayet, hindi na niya ito pinilit at tahimik na sinabi, "Uwi na tayo." Nang gabing iyon, nag-text si Sivayet sa kanyang mga kaibigan, humihingi ng tulong para sa isang bagay. Kinabukasan, sa basketball court, nagreklamo si Dintin na buong araw ay hindi man lang siya kinausap ni Sivayet. Bukod pa roon, lumapit ang babaeng class president, nag-aakit na nakipag-usap sa kanya sa harap ni Dintin. Sa daan pa uwi, galit na sinipa ni Dintin ang isang bote. Nang tumingala siya, nakita niyang naghihintay sa kanya si Sivayet. Tinanong niya ito, bakit mo sinisipa ang bote? Hindi sumagot si Dintin, nagbuntong hininga lang siya at tahimik na umalis. Pagdating niya sa bahay, sinabihan siya ng tatay ni Dintin na pumunta sa bahay ni Sivayet para kumain. Kakarating lang ng mga magulang ni Sivayet mula sa business trip. Ayaw talaga ni Dintin na pumunta, ngunit nauna nang pumunta sa bahay ni Sivayet ang kanyang nanay. Habang nagkukwentuhan, nagreklamo siya na mahina sa pag-aaral ang kanyang anak na babae, matigas ang ulo at hindi nakikinig sa kanyang mga magulang. Nang marinig ito, sinuportahan ni Sivayet si Dintin na nagpagaan ng loob ng kanyang nanay. Kinabukasan, nagpa siya si Dintin na mag-aral ng mas masipag. Sabi niya sa sarili na hindi na niya babanggitin si Sivayet. Ngunit pagkatapos niya itong sabihin, lumitaw si Sivayet sa harap niya. Nang makita ito ni Saksi, tinanong niya ang grupo kung may plano ba sila sa weekend. Malinaw na sinabi ni Dintin na mag-aaral lang siya sa bahay at sumagot din si Sivayet na wala siyang plano. Hinila ni Saksi si Ksuki sa ibang lugar at pinag-usapan ang plano na mag-organisa ng isang outing. Sa totoo lang, gusto niyang tulungan sina Dintin at Sivayet na magkabati. Sa bahay ni Dintin, binigyan ng nanay niya ang kanyang tatay ng 2 tiket sa scene at sinabihan siyang ibigay ito sa kanilang anak na babae, ngunit tumanggi ang kanyang tatay. Sabi niya, kung binili niya ito, siya mismo ang magdala, bakit kailangan pang sa kanya ipagkatiwala? Pumasok ang nanay ni Dintin sa kwarto at binigyan siya ng isang paper bag sa loob. May magandang damit at nang makita ang presyo, alam ni Dintin na malaki ang ginastos ng kanyang nanay dahil puro mamahaling damit ang binili. Nagpasalamat
si Dintin sa kanyang nanay at kinuha ang tiket para pumunta sa lugar na pinagkasunduan nila ni Saksi. Matagal siyang naghintay, ngunit hindi dumating si Saksi. Sa totoo lang, si Saksi at Suki ay nagtatago at tinitingnan sila mula sa malayo. Gusto nilang bigyan ng pagkakataon si Sivayet at Dintin na magkita muna. Nagkita ang dalawa at sabay na pumasok sa concert pagkatapos noon. Sumunod din sa loob si Saksi at Suki. Dahil maraming tao at magulo, nadapa si Dintin at napilayan ang kanyang paa. Dali-daling inalalayan siya ni Sivayet sa isang upuan para makapagpahinga. Sa kabilang dako, sina Saksi at Suki ay sinusubaybayan ni Keke at Jiang Chen. Napagkamala ni Jiang Chen si Suki na isang masamang dragon. Agad siyang umatake at dumating si Sivayet sa tamang oras at sumuporta. Nang dumating si Saksi, doon lang niya napagtanto na si Suki pala ang sinuntok. Sa huli, isang nakamamatay na pagkakamali lang ang lahat. Inabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay para humingi ng paumanhin kay Suki. Ngunit hindi na niya kailangan ng paumanhin dahil mahirap tiisin ang mga suntok at sipa kanina. Magkasamang naghanap sina Dintin at Sivayet sa kanyang kapatid na lalaki na kinikikila ng masasamang kaibigan. Gusto ni Dintin na pumunta sa paaralan kinabukasan para ayusin ang problema para sa kanyang kapatid. Ngunit natatakot ang batang lalaki na baka wala ring magawa ang kanyang matandang ate, kaya sinabi na lang niya na hayaan na lang. Sa sandaling iyon, kinuha ni Sivayet ang isang kahon ng regalo at ibinigay ito kay Dintin. Ito ay isang set ng mga gamit sa pagpipinta na ipinabili niya kay Jiang Chen sa ibang bansa. Naantig si Dintin at nagpasalamat, sabay silang umuwi na puno ng saya sa kanilang mga puso. Kinaumagahan sa klase, inihayag ni Guro Liu na magkakaroon ng patimpalak sa pagpipinta ang paaralan. Agad na inirehistro ni Saksi si Dintin para sumali. Gayunpaman, gusto pa rin ni Dintin na tanungin ang kanyang nanay kung papayagan siya. Pag-uwi niya at pagtatanong, tuwirang tumanggi ang kanyang nanay dahil naniniwala siyang nasa ikalawang semestre na sila ng grade 11. Mahalaga ang pag-aaral, sabi niya, at sinabi rin niyang lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti niya. Bumalik sa klase si Dintin na may malungkot na mukha dahil pinagbawalan siya ng kanyang ina na sumali sa paligsahan. Nang makita ito ni Sivayet, kinuha niya ang registration form mula sa kamay ni Dintin at agad itong isinumite sa paaralan. Lumipat sa bahay ni Dintin, nakita ang kanyang mga magulang na nakasuot ng maayos, naghahanda para manood ng concert at kumain ng western food. Mukhang napakaganda nila. Alam ng kanyang kapatid na lalaki ang intensyon ng kanyang ate, kaya sinubukan niyang pigilan ito na sumali sa patimpala. Naghihintay na sa ibaba si Sivayet. Bumaba si Dintin at inatasan ang dalawa niyang matapat na kaibigan, sina Saksi at Suki, na bantayan ang makulit niyang kapatid na lalaki. Sumakay si Dintin sa motorsiklo at hinatid siya ni Sivayet sa lugar ng patimpala. Nang makarating sila, pinasigla siya ni Sivayet, kaya mo yan. Sa loob ng examination room, binuksan ni Dintin ang set ng mga pangkulay na regalo ni Sivayet at sinimulan ang kanyang pagpipinta. Pagkatapos ng paligsahan, inihatid ni Sivayet si Dintin pauwi. Nang makita ang kalat sa bahay, nag-alala siya dahil malapit nang dumating ang kanyang mga magulang. Nagtulungan silang maglinis at saktong pagpasok ng kanyang mga magulang, sinabi ni Dintin na nag-aaral sila bilang isang grupo at tinuturuan ang kanyang kapatid na lalaki sa kanyang takdang aralin. Natuwa ang kanyang nanay at inalok silang kumain, ngunit mabilis na umalis ang tatlo, walang sinumang nangahas na manatili. Kinaumagahan, pagdating sa paaralan, kinuha ni Saksi ang isang notebook at sinabi na sa araw na iyon, kailangang malagpasan ni Dintin ang 82 pagsubok sa mismong sandaling iyon. Tinawag ni Guro Liu ang pangalan ni Dintin para tanggapin ang premyo sa paligsahan sa pagpipinta. Ipinakita niya sa kanyang mga kaibigan ang premyo, na puno ng galak at pagmamalaki. Pagkatapos ng klase, sabay na umuwi si Dintin at Sivayet. Sa daan, ikinuwento niya sa kanya si Jiang Chen, isang taong may masamang relasyon sa kanyang ama at laging lumalaban kapag hindi nasisiyahan, mainit ang kanyang ulo. Ngunit sa loob, siya ay isang taong dapat pahalagahan. Napagtanto ni Dintin na ang bawat isa ay may sariling mga pangarap at umaasa na maging totoo ang mga ito. Kinaumagahan sa paaralan, antok na antok si Dintin habang tinitiis ang sakit ng tiyan dahil nasa kanyang buwanang dalaw siya. Nang makita ito, lumapit si Sivayet at binigyan siya ng hot water bag at sinabi sa kanyang gamitin ito para maibsan ang sakit. Nagdala rin siya ng maligamam na tubig at ipinasuot ang kanyang jacket para hindi siya ginawin. Nag-absent sila sa SE class at sabay na umupo sa silid at nag-usap. Sinabi ni Sivayet na ang pangarap niya ay makapasok sa Tsinghua University, samantalang ang pangarap ni Dintin ay makapasok sa isang ordinaryong universidad. Tiniyak ni Sivayet sa kanya, tutulungan kitang makapasok sa paaralang gusto mo. Nang marinig ito, naantig si Dintin. Humiga siya at pinagmasdan ang mukha ni Sivayet na abala sa pag-aaral. Pagkatapos noon, sabay silang nag-aaral kahit saan. Masikap na ginawa ni Dintin ang kanyang mga takdang aralin. Nag-aral si Dintin ng masikap at si Sivayet naman ay matyagang nagpaliwanag sa bawat bahagi para maintindihan niya. Pagkatapos ng ilang linggo, nang matanggap nila ang resulta ng pagsusulit, malaki ang itinaas ng ranggo ni Dintin. Masayang-masaya siyang umuwi para ipakita ito sa kanyang nanay. Tamang-tama, nandoon din sa bahay nila ang nakatatandang estudyante. Sinamantala ni Dintin ang pagkakataon at nagpaalam sa kanyang nanay na mag-camping kasama ang kanyang mga kaibigan sa weekend. Tumulong din ang nakatatandang estudyante na kausapin ang nanay ni Dintin, kaya pumayag ito. Dumating na ang araw ng camping at sabay-sabay silang nag-ihaw ng karne. Sa labas, may dalawang tao
sa grupo ang hindi masaya. Tila may isang taong nagpaparamdam sa kanila na hindi sila kasama. Kahit naglilibang, hindi pa rin nakakalimutan ni si Viet na paalalahanan si Tintin sa pag-aaral. Nang marinig ito ni Suki, agad siyang napabuntong hininga. Kahit nasa labas na tayo, hindi pa rin niya tinatantanan ang pag-aaral. Nang gabing iyon, nag-aral ang grupo, kumanta, sumayaw at nagsindi ng bonfire. Nakiisa ang apat na matalik na kaibigan sa masayang kapaligiran. Magkahawak kamay silang nagtawanan at nagkwentuhan. Pagkatapos ng party, nag-usap ng mag-isa sina si Viet at Tintin. Binigyan siya ni si Viet ng isang painting ng Milky Way. Sa likod ng painting ay may mensahe ng paghihikayat, isang mensahe mula sa kanya para kay Tintin. Ibinahagi ni Tintin na dati siyang introvert, walang mga kaibigan. Ngunit mula nang makilala niya si Viet at ang iba pa, unti-unti siyang nagbago. Ngayon, iba na siya. Magkatabi silang nakaupo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo na parang nagpapalitan ng apoy ng pag-ibig. Nagulat si Viet at sinabing, pareho tayong kailangang magsikap. Saktong sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Tintin mula sa kanyang nanay na pinapauwi siya ng mabilis. Dahil may nangyari sa kanyang lola, kailangan nilang umuwi sa probinsya. Iiwan siya ng nanay niya sa bahay ng mag-isa at ipagkakatiwala siya sa nanay ni si Viet para alagaan. Mula noon, kinailangan ni Tintin na manirahan sa iisang bahay kasama si Viet. Nang gabing iyon, nagpaalam siya sa nanay ni si Viet na umuwi sa kanilang bahay dahil buong araw na siyang nasa kanila. Ngunit pag-uwi niya, nakita niya ang isang kakaibang lalaki na nakatayo sa harap ng pinto. Nakasuot ng itim na face mask at itim na jacket, kaya bilubos siyang natakot. Nagtago siya sa banyo, kumuha siya ng stick at akmang susugod para umatake. Ngunit nalaman niyang si Viet pala iyon. Dumating siya para balaan siya na may magnanakaw na nagmamanman sa kanilang bahay at nag-iwan pa ng marka. Mas maganda, bumalik ka na lang muna sa bahay niya para ligtas ka. Kinaumagahan, inayos ni Tintin ang kanyang bagahe. Handang-handa na siyang hintayin si Viet na sunduin siya. Dinala siya ni si Viet para bumili ng ilang personal na gamit, kasama na ang mga cookies, candy, at merienda para magamit nilang dalawa sa mga araw na magkasama sila sa isang bahay. Habang namimili silang dalawa, hindi sinasadya na nakasalubong nila sina Keke at Giant Chen na magkasama din napansin ni Keke na may kakaiba, kaya tinanong niya si Tintin at hindi naman ito naglihim at sinabing, nakatira ako ngayon sa bahay ni si Viet. Agad na nakarating kay Sige ang impormasyon at tinawagan niya si Tintin. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, pumasok na sa kwarto ang nanay ni si Viet. Dinala niya sa kanya ang ilang litrato ni si Viet noong bata pa siya. Tiyak na nahiya si Viet sa mga larawan noong bata pa siya, kaya dali-dali siyang pumasok para kunin ang mga larawan at pinagtabuyan pa niya ang kanyang nanay. Si Sige, sa kabilang linya, ay hindi pa rin bumibitaw at hiniling na magkaroon ng emergency meeting kinabukasan para kaagad na maaksyonan ang sitwasyon. Kinabukasan, pumasok si Viet sa kwarto para gisingin si Tintin para pumasok sa paaralan. Sabay silang pumasok at ang mukha ni Tintin ay mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Agad na nagtanong si Sasie, ang saya siguro sa bahay ng iyong male god ano? Nagtanong din si Tintin, hindi ba nakatira ka rin noon sa bahay ni Suki noong bata ka pa? Agad na naalaala ni Sasie at ikinuwento kay Tintin ang ilang nakakatuwang kwento tungkol kay Suki noong bata pa siya. Na tila itinadhana, ang apat sa kanila ay itinagpo ng tadhana upang maging matalik na magkakaibigan. Nang gabing iyon, nag-dinner nang magkasama sina si Viet at Tintin dahil late umuwi ang kanyang mga magulang. Sa takot na baka hindi masarap ang kanyang luto, inalok niya si Tintin na kumain sa labas, ngunit agad siyang tumanggi. Dahil sa tingin niya, mas masarap pa rin ang lutong bahay. Pagkatapos kumain, nagdala si Tintin ng isang plato ng prutas sa sala para kay si Viet. Sabay silang kumain ng prutas at nanood ng TV sa isang komportabling kapaligiran. Kinaumagahan, pag-uwi ni na si Viet at Tintin, narinig nilang nag-aaway ang kanyang mga magulang. Dahil sa matinding pag-aaway, nalungkot at nahiya si Viet. Wala siyang sinabi at tahimik lang siyang bumalik sa kanyang kwarto. Nang gabing iyon, nagdala si Tintin ng isang basong tubig para kay si Viet. Umupo siya sa tabi nito at sinabing, ang narinig ko kaninang hapon, ililihim ko iyon habang buhay. Tinanong siya ni si Viet, ngayong nalaman mo na hindi pala masaya ang aming pamilya tulad ng iniisip mo, gumaan ba ang pakiramdam mo? Taos pusong sumagot si Tintin, hindi ako yung taong nagpapasan sa sakit ng iba. Nagbahagi si Viet kay Tintin tungkol sa hirap na dinaranas ng kanyang pamilya at nangako siya na paglaki niya, gagawin niya ang lahat para walang sinumang nasa tabi niya ang masasaktan. Nang marinig ang mga salitang iyon, gumaan ang pakiramdam ni Tintin. Bumalik siya sa kanyang silid at nagsimulang magsulat ng online diary, isang nakasanayan na hindi pa rin niya natatalikuran. Kailangan niyang magsulat online dahil natatakot siyang baka basahin na naman ng patago ng kanyang nanay tulad ng dati. Kinaumagahan, pumasok si Guro Liu sa klase at inihayag na isang estudyante sa klase ang may kakaibang sitwasyon. Ang tatay ng estudyante ay naaksidente sa construction site at umaasa siya na ang buong klase ay magbibigay ng donasyon upang suportahan ang pamilya sa mahirap na panahon na ito. Sa basketball court, si Sasie, bagaman medyo makasarili sa karaniwang araw, ay kinilala na sa ganitong sitwasyon, kaawa-awa talaga ang estudyanteng iyon. Walang sinabi si Tintin at tahimik lang siyang nag-donate ng lahat ng pera niya para sa merienda. Pag-uwi, nag-aral siya kasama si Viet. Tinanong niya ito kung direktang makakapasok ba sa Tsinghua University ang mananalo ng kampyonato sa final ng Olympic Mathematics.
Tumango si Sivayet at sinabing, gusto kong makapasok ka rin sa Tsinghua kasama ako. Kinaumagahan sa klase, nananaginip si Dintin ng isang bagay na nagpagising sa kanya na may malaking ngiti. Nang makita ito ni Saisige, nagtataka siyang nagtanong, anong panaginip ang nagpasaya sa iyo? Ngunit ngumiti lang si Dintin at ayaw magbahagi. Sinabi ni Saisige, dapat mong pahalagahan ang mga taon ninyo sa high school dahil pagkatapos ng graduation, magkakahiwalay na kayo ni Sivayet. Nang gabing iyon sa bahay ni Sivayet, hindi makapag-focus si Dintin habang nagpapaliwanag siya. Nakaikot lang sa isipan niya ang sinabi ni Saisige, kung magkasama pa rin ba sila sa hinaharap. Umulan ng malakas ng gabing iyon at nawala ng kuryente sa bahay ni Sivayet, kaya nagsindi siya ng kandila para liwanagin ang silid. Kaunti siyang natatakot sa kulog, kaya kinuha ni Sivayet ang earphone at nagpatugtog ng kanta para kumalma siya. Sabay silang nakaupo, nakikinig sa musika at pinapanood ang maulang gabi. Sinabi ni Dintin, gusto ko ring mag-aral sa Jiangling, siguro para lang makalapit sa iyo. Kinaumagahan, sa parke, nag-away ang tatay ni Jiang Chen at siya. Mukhang matindi ang sitwasyon. Lumapit si Sivayet, hinila ang tatay niya sa isang gilid at sinabing, mauna na po kayo, ako na po ang kakausap sa kanya. Kinabukasan, sa aklatan kasama ang kanyang kaklase, sinabi ni Dintin na masyadong mataas ang kinakailangang marka para sa paaralan na gusto niyang pasukan. Nang marinig ito ni Sivayet, nag-alok siya, sa weekend na ito, ihatid natin si Jiang Chen, ha? Narito na siya para mag-enlist sa serbisyo. Samantala, magkasama sina Jiang Chen at Keke. Plano niyang yayain si Keke na manood ng scene, ngunit tinanggihan siya. Bago sila maghiwalay, binigyan niya si Keke ng isang keychain. Ito ang pamamaalam ko, itago mo hanggang sa makabalik ako. Nahihiyang tumango si Keke at nangakong papasa siya sa university na gusto niya. Pagkatapos magpaalam, inaya ni Jiang Chen si Sivayet na maglaro ng bilyar. Sumama rin si Dintin. Sinabi ni Sivayet kay Dintin, ipakita mo ang galing mo para makita ni Jiang Chen. Sa sorpresa ng lahat, bawat tira niya ay tumatama sa target na ikinagulat ng grupo. Mas magaling pa si Dintin sa bilyar kaysa kay Jiang Chen. Sa paaralan, gaganapin na ang final ng Olympic Mathematics Competition ni Sivayet. Dumating si Guro Liu para suportahan siya. Umaasang mananalo siya sa direct entry sa Tsinghua. Nang marinig ito ni Dintin, nais niyang gumawa ng isang bagay na sagrado upang suportahan si Sivayet. Nagmungkahi si Saisige na gumawa siya ng lucky charm. Nang gabing iyon, nagpuyat si Dintin para tapusin ang espesyal na charm na ito. Kinaumagahan, nakipagkita siya kay Sivayet at binati siya ng good luck sa pagsusulit. Binigyan niya si Sivayet ng lucky charm na gawa niya at mumiti si Sivayet, hinaplos ang ulo niya at taos puso siyang pinasalamatan. Malapit na rin ang end of term exam, kaya paalala ni Sivayet kay Dintin na kailangan niyang gawin ng mabuti ang pagsusulit. At huwag kalimutang hintayin siyang bumalik para ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya. Tinawag ni Guro Liu si Kiyivit at sinabi, huwag kang kabahan, ipakita mo lang ang galing mo gaya ng dati. Si Guro Liu at nakatatandang estudyante Tin Kididi ay nakatayo sa labas at pinanood ang pagpasok ni Kiyivit sa silid ng pagsusulit. Nagdasal si nakatatandang estudyante Tin Giddens na maging maliwanag ang kinabukasan ni Kiyivit. Nang gabing iyon, pagkatapos ng Olympic exam, umuwi si Kiyivit para mag-relax. Nagbiro siya at ng asar kay nakatatandang estudyante Tin Giddens para gumaan ang pakiramdam nito. Ngunit biglang tumawag ang nanay ni nakatatandang estudyante Tin Giddens at sinabing pumanaw na ang kanyang lola at kailangan niyang umuwi kaagad. Kinabukasan sa bahay ng lola, lahat ay malungkot. Pumunta din si nakatatandang estudyante Tin Giddens para aliwin si nakatatandang estudyante Tin Giddens. Sinabi niya, dahil sa nangyari, kailangan ko ring umuwi para makita ang lola ko. Bumuntong hininga si nakatatandang estudyante Tin Giddens. Talagang malungkot ang magpaalam sa mahal sa buhay. Nang gabing iyon, sa bahay ni Kiyivit, nag-away na naman ang kanyang mga magulang. Si tatay ni Kiyivit ay abala sa trabaho, habang si nanay ni Kiyivit ay patuloy na nagdududa na may ibang babae siya. Ang mahabang pag-aaway ay nakakapagod kay Kiyivit. Naisip niya na wala ng kaligayahan sa bahay na ito. Nakita rin ni nakatatandang estudyante Tin Giddens na malungkot ang kanyang tatay, kaya lumapit siya at marahang pinasigla ito. Umaasa siyang gagaan ang loob nito, kaya pagbalik sa kanyang silid, tinawagan niya si Kiyivit. Kahit hindi sila magkasama, kinantahan niya ito ng isang Christmas song sa telepono. Pareho silang nagtatago ng kalungkutan sa kanilang puso, at ang mga magagandang bagay lamang ang sinasabi nila sa isa't-isa. Ibinigay ni Guro Liu ang Certificate of Merit at inihayag na nakapasa si Kiyivit sa national exam at opisyal na siyang estudyante ng Tsinghua University. Nagpalakpakan ang buong klase para batiin siya, at dahil sa pagkilala ng kanyang mga kaklase, tuwang-tuwa si Kiyivit. Nakangiting masaya din si nakatatandang estudyante Tin Giddens para sa kanya. Palagi siyang naniniwala na magiging maganda ang kinabukasan ni Kiyivit. Matapos ang pagsusulit ni Kiyivit, itinaas niya ang kanyang kamao at nakangiting sinabi, sige, na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Pinuri ni Guro Liu si nakatatandang estudyante Tin Giddens sa kanyang malaking pagpapabuti mula sa pagiging panghuli sa klase. Ngayon ay malapit na lamang sa huli, ngunit iyon ay malaking pagsisikap na. Habang papalapit ang college entrance exam, lalo ring tumataas ang pressure sa bawat estudyante. Mayroon na lamang 106 araw bago ang exam at lahat ay nagsisikap mag-aral. Ibinahagi rin ni Guro Liu na palagi siyang makakasama ng kanyang mga estudyante. Dumating
Dumating din sa wakas ang araw ng graduation. Sa entablado, si Tivit ang kumatawan sa mga estudyante upang magbigay ng pasasalamat sa mga guro. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang isang mabuting anak at magaling na estudyante upang magbigay ng positibong mensahe. Sinabi niya, sa malawak na espasyo at walang hanggang oras, kahit pa magkahiwalay tayo sa huli, tumingala sa kalangitan na puno ng bituin. Ang mga paulit-ulit na araw na tila nakakabagot ay hinding-hindi na babalik pa. Kaya, sana say pahalagahan ninyo ang kasalukuyan. Dumating ang araw ng college entrance exam at pumasok si nakatatandang estudyante Tin Giden sa silid ng pagsusulit. Namawis siya ng husto, lumabo ang kanyang paningin at nang makarating siya sa gate ng paaralan, nakita niyang naghihintay si Kivit. Inanyayahan siya nitong pumunta sa isang lugar, ngunit tumanggi siya at sinabing mas gusto niyang sumama kaysa si. Nang gabing iyon, umiyak si nakatatandang estudyante Tin Giden kaysa si. Sa oras ng pagsusulit, blanko ang kanyang isip at hindi siya nakagawa ng maayos. Nalungkot siya dahil sa sobrang pagsisikap niyang mag-aral, ngunit hindi maganda ang resulta. Niyakap ni Saidi ang kanyang tangang kaibigan. Pareho tayo ng pakiramdam, sabi niya. Niyakap ng dalawang babae ang isa-ki-isa, umiiyak at nag-aaliw sa isa-ki-isa. Isinantabi ang kalungkutan, sumayaw sila at kumanta, at saka lamang sila umuwi. Sa hindi sinasadya, tinawag ni nakatatandang estudyante Tin Giden ang pangalan ni Tivit. Nais niyang sana ay nasa tabi siya nito para aliwin siya. Pagpapasigla sa sarili, lumitaw si Tivit at si. Tinawag ang kanyang pangalan, idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita siya. Habang papauwi, naisip ni nakatatandang estudyante Tin Giden, pagkatapos ng araw na ito, malapit man o malayo, hindi na tayo magiging magkasama tulad ng dati. Palagi niyang tinatanong ang sarili, kapag nasa hustong gulang na, mamumuhay ba ako ng simple tulad ng pinangarap ko dati? O balang araw, magiging estranghero na kami ni Tivit. Naisip niya, hindi ako natatakot na matatakpan ng maitim na ulap ang buwan, dahil mas nagniningning si Tivit kaysa sa mga bituin. Pagkasabi nito, marahan siyang humalik sa pisngi ni Tivit. Sa kabilang dako, sina Saksihi at Sidi ay mayroon ding hindi kapanipaniwalang romantikong sandali. Anong proposal ang ginawa niya? Agad ding pumayag si Tidi at pagkatapos, hinalikan niya si Saksihi sa labi at gumanti naman siya ng mainit na halik. Naging mas romantiko ang atmosphere sa pagitan nila. Kinaumagahan, binigyan si nakatatandang estudyante Tin Giden ng kanyang nanay ng isang plato ng prutas. Sinabi ni nakatatandang estudyante Tin Giden sa kanyang nanay na gusto niyang mag-aral ulit para kumuha ng college entrance exam. Ngunit hindi ito pumayag. Nag-aalala ang kanyang nanay na kung mag-i-exam ulit siya, magkakaroon siya ng malaking pressure at mahihirapan siyang malagpasan ang trauma kung mabibigo siya. Nakipagkita si Tivit kay nakatatandang estudyante Tin Giden sa swimming pool para mag-usap at sinabi niya, mauna ka nang mag-aral sa Tsinghua, susunod ako sa iyo. Pagkalipas ng isang taon, binigyan siya ni Tivit ng isang napakagandang robot. Pinangalanan niya itong Giden Thi dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Palagi niyang naaalala ang tag-araw ng kanyang 58th birthday. Isang tag-araw na puno ng mga pangarap at hindi malilimutan. Nang umagang iyon, sinimula ni nakatatandang estudyante Tin Giden ang kanyang pag-aaral. Nakikinig siya ng mabuti sa kanyang guro. Hindi siya naglakas loob na maging tamad kahit sandali lang. Ano man ang mangyari sa mga darating na araw, matatag pa rin siyang sumusulong. Sa kabilang dako, sa bagong bahay ni Tivit, inakusahan si tatay ni Tivit ng pamimiki ng disease, kaya kailangan niyang uminom ng pampakalma araw-araw upang maiwasan ang stress. Sinabi ni Tivit sa kanyang tatay, tinatanong ko na ang guro ngayon. Kung nag-aalala kayo na maapektuhan ako sa paaralan, hindi na kailangan. Sa Tsinghua, hindi lang naman kayo ang propesor. Sa kabilang banda, nagsusumikap si nakatatandang estudyante Tin Giden, araw-araw na makapasa sa Tsinghua, alam niyang kailangan niyang magsumikap ng higit sa iba. Tinawagan ni Tivit si nakatatandang estudyante Tin Giden para kumustahin ang pag-aaral niya at sinabi niya, nasa maayos ka sana para isang araw ay makadalaw ka sa akin. Kinaumagahan, kumain ng sandali si nakatatandang estudyante Tin Giden at nagpatuloy na sa pag-aaral. Sa simula, hindi pumayag ang kanyang nanay, takot siyang baka masyado siyang abala at hindi makapasa. Pero kalaunan, pumayag din siya. Pumunta si nakatatandang estudyante Tin Giden para hanapin si nakatatandang estudyante Tin Giden. Kinuwento niya rito ang tungkol sa isa niyang kaklase na kumuha ng exam ng 3 beses pero lalo pang bumaba ang kanyang score. Umiyak siya dahil natatakot siyang maging tulad niya na lalong bumababa ang score. Bagamat gusto niyang mag-aral kasama si Tivit sa Tsinghua, pakiramdam niya ay hindi siya sapat. Tahimik na nakatayo si Tivit sa likod, nakikinig sa lahat ng sinabi ni nakatatandang estudyante Tin Giden nang hindi nagsasalita. Marahan siyang inaliw ni nakatatandang estudyante Tin Giden para maibsan ang kanyang. Kinaumagahan, binitbit ni Tivit ang kanyang mga gamit at nagtungo sa Tsinghua University. Nakatanggap siya ng isang congratulatory message mula kay nakatatandang estudyante Tin Giden. Sa bago niyang kapaligiran, lahat ay bago para sa kanya. Ang mga propesor ay labis na nagmamahal sa kanya at nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang tatay. Isang kaklase niya na nakarinig ng usapan ang nag-post sa forum ng paaralan tungkol sa akusasyon na pandaraya sa disease ni tatay ni Tivit. Nagsimula ng mag-usap-usap ang mga estudyante. Bilang tugon, nagpadala si Tivit ng isang mensahe sa internal server. Agad na nabunyag ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod nito, ang kanyang kaklase. Mabilis siyang lumapit at sinuntok ang mukha nito. Nang makita ni DeFi na may nag-aaway, sinubukan
sinubukan niya silang pigilan, ngunit sa kasamaang palad ay nasprain ang kanyang paa. Gayunpaman, magalang pa rin si Kiyivit na dinala siya sa infirmary. Nakita ni nakatatandang estudyante Tin Kidin ang eksena mula sa malayo at nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano. Habang pauwi, patuloy na umiiyak si nakatatandang estudyante Tin Kidin. Nagpadala siya kay Kiyivit ng isang maikling text na okay. Sa kanyang naisip niya, siguro mula nang nagpa siya akong mag-aral muli, malayo na ang agwat sa pagitan namin. Sa damdaming bumabalot sa kanya, nagpa siya siyang hanapin siya. Sa huli, natupad ang pangarap ni nakatatandang estudyante Tin Giddens na makapasok sa Tsinghua University. Nagpunta siya sa paaralan para hanapin si Kiyivit. Ngunit dahil napakalaki ng campus, hindi niya ito mahanap kahit gaano pa siya katagal maglakad. Dahil sa kanyang determinasyon, pumunta siya sa South Dormitory kung saan siya nakatira. Ngunit hindi siya pinapasok ng tagapamahala, kaya wala nang magawa si nakatatandang estudyante Tin Giddens. Tumayo siya sa harap ng gate ng dormitoryo at sumigaw. Narinig ni Kiyivit ang tawag at lumabas siya. Tumingin siya sa kanya, namumula ang mga mata at magkasama silang naghanap ng tahimik na lugar para mag-usap. Sinabi ni nakatatandang estudyante Tin Giddens, nandito ako para sabihin sa iyo, gusto kita. Nanatiling tahimik si Kiyivit saglit at pagkatapos ay tumanggi. Sa ngayon, ayokong magkaroon ng anumang romantikong relasyon, kahit anong pangako pa ang nagawa ko noon, iyon ay bahagi na ng nakaraan. Ngayon, may sarili na akong buhay at ayokong may humadlang dito. Tahimik na kinuha ni nakatatandang estudyante Tin Giddens ang robot at ibinigay kay Kiyivit. Kinuha niya ito, tumalikod at umalis, at nanood na lang si nakatatandang estudyante Tin Giddens sa kanyang paglayo. Umiiyak siya habang nasa ospital. Nagtanong si Kiyivit tungkol sa bayarin ng kanyang tatay. Hinimok siya ng doktor na bayaran ito agad dahil hindi ito maaaring maantala. Sa harap ng hirap sa pananalapi, naisip niya, hindi ko pa nga maasikaso ang sarili kong pamilya. Paano ko pa siya maaasikaso? Bumalik si nakatatandang estudyante Tin Giddens sa dormitoryo ng mga babae at nakilala ang kanyang mga bagong kasama sa kwarto. Lahat sila ay palakaibigan na nakatulong sa kanya upang masanay sa buhay kolehiyo. Kinaumagahan, binisita ni Kiyivit ang kanyang tatay sa ospital at dumating din ang kanyang nanay at hinimok siyang bumalik sa paaralan. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat dito. Sumunod siya sa kanyang nanay at bumalik sa paaralan. Nagbilin pa ang lola ni Intin na kumain siya ng maayos, mag-focus sa pag-aaral, at huwag hayaang maapektuhan ang kanyang kalusugan ng mga problema sa pamilya. Samantala, kasama ni Intin ang mga kaibigan niya sa isang extracurricular activity. Dito, di sinasadya niyang nakita si Kiyivit at nang akmang lalapitan niya ito, umalis na ito. Bumalik na lang siya at sumali sa mga club, ipinasa ang kanyang mga gawa sa presidente. Hinanap ni Intin si Kiyivit sa lahat ng dako, pero parang napakasekreto nito. Minsan, di sinasadya silang nagkita sa office ng guro na tagapayo nang magpasa ito ng mga dokumento. Malamig lang na nagtanong si Kiyivit at umalis na. Sa ibang araw, tinawag siya ng manager ng restaurant kung saan nagtatrabaho si Kiyivit at sinabing may customer na nagreklamo sa ugali niya sa serbisyo. Ang nagreklamo ay walang iba kundi ang taong nagkalat ng impormasyon tungkol sa kanyang tatay. Sa pag-unawa, sinabi ni Kiyivit, ngayon ang huling araw ko ng trabaho, at umalis. Nagpunta siya sa ospital at nakita ang kanyang nanay na kumakain mag-isa. Ibinigay ni Kiyivit sa kanyang nanay ang lahat ng naipon niyang sweldo. Labis na nalungkot ang kanyang nanay dahil kailangan niyang mag-aral at magtrabaho. Kinaumagahan, nang dumating si Kiyivit sa paaralan, narinig niya ang balita na sinusundan si nakatatandang estudyante Tin Giddens ng isang stalker. Agad niyang ginamit ang kanyang talino para mahanap ang suspect. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang dormitoryo, nakita niyang naghihintay si nakatatandang estudyante Tin Giddens. Nais lang niyang tanungin, sa loob ng 4 na taon, nagkaroon ka na ba ng nararamdaman para sa akin, tulad ng lalaki at babae na nagmamahalan? Tahimik pa rin si Kiyivit, kaya galit na umalis si nakatatandang estudyante Tin Giddens. Ibinuhos ang kanyang galit sa isang puno sa tabi ng kalsada at sinipa ang basurahan. Sa di kalayuan, isang kamera ang tahimik na nakatutok sa kanya. Kinaumagahan, hinarang ni nakatatandang estudyante Tin Giddens ang kanyang kaibigan na nakasalamin na matalik ding kaibigan ni Kiyivit noong kolehiyo at hiniling na samahan siya sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Kiyivit. Nang makarating siya, nalaman niyang siniraan pala si Kiyivit ng kanyang kaklase, kaya kinailangan niyang lumipat ng trabaho. Hiniling niya sa kanyang kaibigang nakasalamin na dalhan ng lunchbox si Kiyivit. Pumayag siyang tulungan siya. Nang buksan ni Kiyivit ang lunchbox at nakita niyang galing ito kay nakatatandang estudyante Tin Giddens, tumingin siya sa labas ng bintana at napansin niyang may palihim na kumukuha ng litrato nito. Nagalit, agad siyang tumakbo at kinuha ang memory card ng tao at pinagbawalan siyang kumuha pa ng litrato ni nakatatandang estudyante Tin Giddens. Pagkatapos, tinawag niya ang taxi para ihatid siya pa uwi dahil natatakot siyang umuwi mag-isa. Nagpasya siyang sumama na nagpatunay kay nakatatandang estudyante Tin Giddens na nagmamalasakit pa rin sa kanya si Kiyivit. Pagbaba nila sa kotse, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang pakikitungo niya. Ngunit malamig na sinabi lang ni Kiyivit, sa susunod na semester, mag-aaral na ako sa ibang bansa at ayaw ko na ng relasyon. Pag-uwi, pinagalitan si Kiyivit ni Tigi. Pareho ninyong gusto ang isa't-isa, bakit hindi kayo magpakatotoo sa nararamdaman ninyo? Kung marunong lang kayong mag-unawaan, hindi magiging mahirap para sa inyo ang magkasama. Pinuto ni Kiyivit ang usapan, mula ngayon, huwag ka nang mangialam sa buhay ko.
Sa laboratorio, habang nag-aaral si Kivit, dumating si nakatatandang estudyante Tindiden. Sinabi niya, anuman ang mangyari, mananatili ako sa tabi mo magpakailanman. Nagkunwari si Kivit na hindi niya ito narinig at hindi siya interesado. Ngunit nang umalis si nakatatandang estudyante Tindiden, sa silid, bumagsak siya sa mesa, desperado ang mukha. Kinaumagahan, nag-sign up si nakatatandang estudyante Tindiden para sa isang scientific research project. Nais niyang sumama kay Kivit sa ibang bansa. Kahit alam niyang mahirap ang landas na ito, nagpatuloy pa rin siya sa pagpupursigi upang makasama siya ng mas matagal. Nagpasya siya na hindi niya iiwan si Kivit. Kinaumagahan, pumasok si Kivit sa laboratorio na may masayang mukha. Ibinigay niya ang homework sa kaibigan niyang nakasalamin at bumalik para matulog ng mahimbing. Sa cave, abala si nakatatandang estudyante Tindiden sa pag-aaral. Sinamantala ni Kivit ang kanyang break at umupo kasama siya. Sabi niya, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, may oras pa para magbago. Umiti si nakatatandang estudyante Tindiden at sinabi, huwag kang mag-alala. Kapag nagpasya ako, hindi na ako magbabago, hindi mo na kailangang mag-alala para sa akin. Kinaumagahan, masayang-masaya si nakatatandang estudyante Tindiden nang malaman niyang nakapasa siya sa robot research team. Masaya siyang tumakbo para hanapin si Kivit. Kasabay nito, kinakausap din ng propesor si Kivit tungkol sa kanya. Sinabi ng propesor, ang batang ito ay may malaking potensyal. Ang mataas na score niya sa huling pagsusulit ay ikinagulat ko. Pagpasok ni nakatatandang estudyante Tindiden, pinuri siya ng propesor sa kanyang mahusay na performance at umalis para bigyan sila ng privacy. May kaunting pag-aalala, muling nagtanong si Kivit, sigurado ka ba na talagang gusto mong mag-research sa robotics? Sumagot si nakatatandang estudyante Tindiden na may matatag na tingin na nagpagaan ng loob niya. Binigyan siya ng propesor ng isang napakahirap na problema at hindi niya ito malutas. Sa huli, humingi siya ng tulong kay Kivit at magkasama silang nag-aral. Pagdating ng oras para umuwi, naniniwala pa rin si Kivit na hindi dapat pumasok si nakatatandang estudyante Tindiden sa larangang ito. Nang marinig iyon, naramdaman niyang minamaliit siya, kaya bumalik siya sa laboratorio para mag-aral. Nang lumabas si Kivit, biglang nawala ng kuryente. Bumalik siya para hanapin siya, ngunit wala siya. Lumabas, nasa likuran lang pala siya, nagpaplanong gulatin siya. Ngunit nagulat siya at nahulog, napasubsob sa kanya. Nagkatitigan sila sa napakalapit na distansya, at nang akmang gagawa na sila ng kung anuman, biglang bumukas ang ilaw sa silid. Agad silang tumayo, nahihiya. Kinaumagahan, pinuri ng propesor ang mahusay na trabaho ni nakatatandang estudyante Tindiden. Ngunit seryoso siyang nagtanong, kung wala si Kivit, bakit ka pumasok sa larangan ng scientific research na ito? Pagkatapos ng klase, binigyan ni nakatatandang estudyante Tindiden si Kivit ng isang kahon ng tsokolate at isang larawan ng robot na Gidinfi, isang napakagandang regalo. Inilagay ni Kivit ang kahon ng tsokolate sa mesa at bago pa niya ito makain, kinuha na ng kanyang kaklase ang isang piraso at kinain. Nang makita iyon, nagalit si Kivit. Kinuha niya ang kahon ng candy. Tinawag ni Guro Liu si Kivit at sinabi, huwag kang kabahan, ipakita mo lang ang galing mo gaya ng dati. Si Guro Liu at nakatatandang estudyante Tindiden ay nakatayo sa labas at pinanood ang pagpasok ni Kivit sa silid ng pagsusulit. Nagdasal si nakatatandang estudyante Tindiden na maging maliwanag ang kinabukasan ni Kivit. Nang gabing iyon, pagkatapos ng Olympic exam, umuwi si Kivit para mag-relax. Nagbiro siya at nang asar kay nakatatandang estudyante Tindiden para gumaan ang pakiramdam nito. Ngunit biglang tumawag ang nanay ni nakatatandang estudyante Tindiden at sinabing pumanaw na ang kanyang lola at kailangan niyang umuwi kaagad. Kinabukasan sa bahay ng lola, lahat ay malungkot. Pumunta din si nakatatandang estudyante Tindiden para aliwin si nakatatandang estudyante Tindiden. Sinabi niya, dahil sa nangyari, kailangan ko ring umuwi para makita ang lola ko. Doon, matagal siyang nakatitig sa isang larawan ng payapang na yon. Sinabi ni nakatatandang estudyante Tindiden, mas maganda pa ang iguguhit mo kaysa sa larawang ito. Kung may talento ka, huwag mo itong sayangin. Hindi mo kailangang sundan ang yapak ng iba, kundi tahakin ang sarili mong landas. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng malalim na pag-iisip kay nakatatandang estudyante Tindiden. Kinaumagahan, nagpasya siyang pumunta sa isang art company at isinumite ang kanyang gawa at nag-apply para sa isang drawing competition na inorganisa ng kumpanya. Tinanggap ng presidente ng kumpanya ang kanyang drawing at nangakong makikipag-ugnayan sa kanya kapag may resulta na. Ipinagbigay alam ng propesor kay Kivit na nag-iisip si nakatatandang estudyante Tindiden sa laboratorio dahil natagpuan na niya ang nais niyang gawin. Nang marinig iyon, tumango lang si Kivit. Nagsaya ang lahat. Si Kivit ay pumasok din, biglang ibinalik ni Tify ang kahon ng tsokolate at humingi ng tawad kay Kivit dahil kinain niya ito noong isang araw. Sa party, patuloy na nagpapakita ng interes si nakatatandang estudyante Tindiden kay nakatatandang estudyante Tindiden na nagdulot kay Tify na sabihin, magkamukha kayong magkababata. Agad na itinanggi ni nakatatandang estudyante Tindiden. Hindi naman, sabi niya. Ibinigay niya ang bagong kahon ng tsokolate kay nakatatandang estudyante Tindiden. Huwag mo nang itapon ito ulit. Ibinaba ni nakatatandang estudyante Tindiden ang kanyang ulo, nahihiya at sinabing, hindi ko na ito kakainin. Gusto mo bang kainin ito? Umiyak si nakatatandang estudyante Tindiden at sinabing, ang akala ko ay siniraan ako ni nakatatandang estudyante Tindiden. Ngunit hindi niya pala alam na may nag-iwan ng tsokolate para sa akin. Pagkatapos, bumalik si nakatatandang estudyante Tindiden sa kanyang dormitoryo at biglang nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa kanyang nanay, babalik na ako sa inyo. Umuwi ka muna sa bahay mo. Nang umuwi si nakatatandang estudyante Tindiden, nagulat siya nang makita niya si Kivit doon, naglilinis ng bahay. Sa harap ng lahat, umamin si nakatatandang estudyante Tindiden na gusto niya si nakatatandang estudyante Tindiden. Narinig iyon ni Kivit at tahimik na humingi ng paumanhin para lumabas.
Sumunod din si nakatatandang estudyante Tinggidin at hinarap si Kihivit. Huwag ka nang mangialam sa pagitan namin ni nakatatandang estudyante Tinggidin. Ganti ni Kihivit, ano man ang relasyon namin, sa buong buhay niya, sa akin lang siya. Narinig ni nakatatandang estudyante Tinggidin ang buong pag-uusap mula sa labas. Nang hinabol siya ni Kihivit para magpaliwanag at humingi ng tawad sa masasakit na salita niya, pinutol niya ito. Ano mang relasyon? Kinaumagahan, nakatanggap si nakatatandang estudyante Tinggidin ng tawag mula kay Sasi. Nalaman ng kanyang kaibigan na umiiwas sa kanya si TD. Sinabi ni Kihivit na hindi niya alam kung nasaan si T. Gayunpaman, hindi naniwala si Sasi, kaya magkasama silang nagmasid ni nakatatandang estudyante Tinggidin at sa wakas ay natagpuan nila kung saan nagtatago si Ti sa bahay ni Kihivit. Pumasok si Sasi at pinagalitan si TD. Nag-away si TD, na lalong nagpagalit kay Sasi at umalis siya. Pagkaalis niya, may narinig na malakas na ingay, isang aksidente sa sasakyan. Nagmamadaling tumakbo si TD para tingnan at sa kabutihang palad, hindi si Sasi ang biktima. Nang makita niyang ligtas siya, niyakap siya ni TD, takot na baka mawala siya magpakailanman. Nang makita ang dalawang magkaibigan na nagkabati, tinginan at ngumiti si Kihivit at nakatatandang estudyante Tinggidin. Nang gabing iyon, binisita ni Kihivit ang kanyang tatay sa ospital. Magili na sinabi ng kanyang tatay, kung masyado kang abala, huwag ka nang pumunta dito, nakakapagod iyan. Ngumiti si Kihivit at ipinagyabang na nakapasa rin si nakatatandang estudyante Tinggidin sa Tsinghua University. Sa mata ng kanyang mga magulang, si nakatatandang estudyante Tinggidin ay isang mabait at masayahing babae. Naramdaman ni tatay ni Kihivit na nagkasala siya dahil sa mga problema noon na nakaapekto sa kanyang anak. Lumabas ang nanay ni Kihivit at hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ng mag-ama. Naantig siya at napagtanto na sa loob ng maraming taon, ang kanyang bulag na selos ay nakadagdag lang sa stress ng kanyang asawa. Ibinigay niya ang jacket sa kanya at bumaling si tatay ni Kihivit sa kanyang anak at sinabi, nasaan ka man, naniniwala ako na makatatayo ka sa sarili mong mga paa. Kinabukasan, ang mga club at ang robot research team ay sabay-sabay na nagtungo sa Sigma Company para sa isang kompetisyon. Ang kumpanyang ito ang pinagtatrabahuhan ng nakatatandang estudyante Intin. Naghanap si Kihivit ng paraan para makausap ng pribado si Intin. Ipinaliwanag niya na itinulak niya ito papalayo dahil inakala niyang iyon ang pinakamainam para dito. Ngunit nang tuluyan itong umalis, doon niya napagtanto na mali siya. Natatakot siya na kapag nakita siya ni Intin sa kasalukuyan nitong kalagayan, mararamdaman nitong hindi siya karapat-dapat. Idinagdag pa ni Kihivit, ang tanging nais niya ay mabuhay ito ayon sa sarili nitong gusto at hindi ayon sa gusto niya. Sumagot si Intin, sinundan kita dati dahil mahal kita. Ngunit ngayon naiintindihan ko na ang pagmamahal ay dapat galing sa dalawang tao. Hindi ako maaaring tumakbo sa tuwing tinatawag mo ako at aalis sa tuwing gusto mo. Tanong niya, naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam ng magmahal ng isang tao? Natigilan si Kihivit sa tanong. Nang sandaling iyon, lumapit si Tifay at agad na tumalikod si Intin. Naiwan silang dalawa. Direct ang tanong nito, gusto mo ba talaga si Intin? Walang pag-aalinlangang tumango si Kihivit, gusto ko talaga siya. Kinabukasan, magkasamang pumunta si Kihivit at Intin sa isang kalapit na amusement park. Sinusuportahan sila ng kanilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo sa kung saan maglilibang, at lahat ay itinuro ang haunted house, ang lugar na labis na kinatatakutan ni Kihivit. Sa huli, nagpa siya silang laruin ang maze. Sabi ni Kihivit, kung una akong makakalabas sa maze, huwag mo na akong baliwalain pagkatapos nito. Pero kung ikaw ang maunang makalabas, kahit ano ang gusto mong ipagawa sa akin ay gagawin ko. Pagkatapos nito, sabay silang naglaro ng pamamaril ng bola at nag-swing. Ang mga masasayang laro ay nagpaalis sa orihinal na intensyon na magkompetensya para sa panalo o talo. Habang umiinom ng inumin, biglang naaalala ni Intin na nanalo siya at hiniling kay Kihivit na tuparin ang kanyang pangako. Hiniling niya na magpanggap itong isang cute na hayop. Nagsuot si Kihivit ng dilaw na oso costume, may dalang lobo at ibinigay sa kanya. Ang tanawin ay nagpatawa sa kanya dahil sa kasiguraduhan nito. Nang gabing iyon, habang pauwi na sila, bigla silang naabutan ng ulan. Pansamantalang silang sumilong sa tapat ng isang convenience store. Sa ilalim ng ulan, dahan-dahang hinawakan ni Kihivit ang kamay ni Intin. Hinila ito palapit at hinalikan sa labi. Nagulat si Intin sa biglaang halik, kaya binitawan niya ang kanyang kamay at tumakbo palayo. Dali-daling bumili si Kihivit ng payong at hinabol ito sa gitna ng ulan. Pagbalik sa hotel, tinanong ni Kihivit, bukas ang opening ceremony ng robot competition, dadalo ka ba? Bago pa man masagot ang tanong, biglang dumating ang nakatatandang estudyante Gihit na sumira sa pribadong sandali nila. Dahil sa nakita ni Intin na matagal na siyang hinihintay ni Gihit, umupo na lang siya at nakipag-usap dito. Binigyan siya ni Gihit ng mga dokumento tungkol sa kumpanyang Hoitan na naghahanap ng mga artista. Nais niyang magrekomenda ng trabaho para sa kanya. Habang nag-uusap, inilista niya ang parehong mabuti at masamang aspeto ng kumpanya. Nakatayo sa tabi, palihim na nakikinig si Kihivit at paminsan-minsan ay sumasali sa pag-uusap na may ilang matatalim na biro na nagtapos sa pag-uusap. Parehong gustong ihatid ng nakatatandang estudyante at ni Kihivit si Intin sa kanyang silid. Pagdating sa harap ng pinto ng silid, sinabi ni Kihivit, napakaganda ng pagkakataong ibinigay ng nakatatandang estudyante. Sana ay samantalahin mo ito. Kung iyon ang gusto mong gawin, buong buo kita
kitang susuportahan. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Kinabukasan, sa robot opening ceremony, naghihintay si Kivit kay Intin, ngunit hindi niya ito makita. Lumabas na sinadya siyang ikinulong ni Tify sa costume room at inutusan pa ang driver na umalis habang ang bag ni Intin ay nandoon pa. Natapos ang seremonya at hinanap siya ni Kivit sa lahat ng dako. Nang matuklasan niyang nakakulong si Intin, sinipa niya ang pinto para iligtas siya at dinala siya sa auditorium sa tamang oras. Para makarating sa entablado sa tamang oras, binuksan ni Kivit ang projector para ipakita ang animation video. Tungkol sa isang dinosaur na lumilipad sa kalawakan, ang imahe ay eksaktong katulad ng nasa online diary ni Intin. Sa harap ng buong auditorium, hinawakan niya ang kamay nito at sinabi, "Habang tinitingnan kita, lalo akong nagagandahan sa iyo. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundong ito." Ang romantikong eksena ay naabala ng pagpasok ng isang gwardiya. Ang resulta, pareho silang pinigil. Sa kabutihang palad, dumating si nakatatandang estudyante Gitin sa tamang oras. Tumulong siyang magpaliwanag kaya pinayagan din sila ng gwardiya na umalis. Pagbalik sa hotel, ipinaalam ni Gitin na pumayag ang kumpanyang Hoitan na pumirma ng kontrata kay Intin. Kinabukasan, susunduin niya ito para bumili ng bagong damit para sa formal na meeting. Nang marinig iyon, agad na nagsalita si Kivit. "Nagtataka ka ba sa damit na suot ng kasintahan ko?" Ang pahayag na ito ay parang isang nakamamatay na suntok na nagpatahimik sa nakatatandang estudyante at hindi na siya nakapagsalita pa. Nagpatuloy si Kivit sa pagbibiro na may ilang mapanukso. Hindi maintindihan ng nakatatandang estudyante kung ano ang gusto ni Intin. Ano man ang gusto niya, ginagawa niya ang lahat ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ang tensyon sa hangin ay napakasidhi na kung magtatagal pa ng ilang segundo. Sasabog na ang hotel. Kinabukasan, parehong pumunta si Kivit at ang nakatatandang estudyante para bumili ng inumin at ibigay kay Intin. Kinuha niya ang 2 tasa, ngunit hindi alam kung alin ang iinumin. Kinuha ni Kivit ang isang tasa, ininom ito at ibinigay sa kanya ang natitira. "Ito ay para sa iyo." Nang gabing iyon, masayang kumain at naglaro ang grupo ng Truth or Dare. Patuloy na nandaraya si Tify. Ipinilit niya si Intin sa isang mahirap na sitwasyon. Ngunit si Kivit at ang nakatatandang estudyante ay sunod-sunod na uminom ng alak para ipagtanggol siya. Noong gabing iyon, si Intin ay nakasuot ng magandang damit at mataas na takong. Sinamahan siya ng nakatatandang estudyante sa kumpanyang Hoitan upang makipagkita sa mga senior executive at ipinakilala siya. Gayunpaman, nang gustong pumirma ng kontrata ng direktor ng kumpanya, naramdaman ni Intin na hindi ito angkop para sa kanya. Hindi siya pinakinggan at hindi rin ito naintindihan ang kanyang pagkahilig sa kanyang gawa. Nag-focus lamang ito sa kita. Nang mag-alinlangan siya, sinimulan siyang pilitin ng direktor at tinakot pa siya para pumirma. Sa sandaling iyon, dumating si Kivit. Binalaan niya ang direktor na kung patuloy nitong pipilitin si Intin, lalabag ito sa batas. Pagkatapos, hinila siya ni Kivit palabas sa magulong lugar na iyon. Pinalitan niya ang kanyang sapatos ng mas komportable at sinabi, "Ang mga sapatos na kasya sa paa mo ang hindi nakakasakit." Hinabol sila ni Tien sa labas at ipinaliwanag, "Gusto ko lang na magkaroon ka ng mas magandang buhay." Ngunit lubos na naintindihan ni Intin na hindi iyon ang buhay na gusto niya. Ang sapatos na hindi kasya, gaano man kamahal, ay magdudulot lamang ng sakit. Nagpasalamat siya sa nakatatandang estudyante, hinawakan ang kamay ni Kivit at umalis ng may katiyakan. Sa labas, sinabi ni Kivit, "Gusto kong makasama ka hanggang sa dulo ng ating paglalakbay." Sumagot si Intin, "Sa loob ng maraming taon, hindi ako nagbago. Mula ngayon, hindi na kita bibitawan." Niyakap siya ni Kivit at lihim na nagpasalamat sa kanya. Kinabukasan, magkasamang bumalik ang lahat sa Tsinghua University. Sa sasakyan, tinulungan ni Kivit si Intin sa kanyang bagahe at pinaalis ang kaibigan na nakaupo sa kanyang upuan. Nakatulog si Intin, nakasandal ang ulo sa balikat ni Kivit. Isang bihirang sandali ng kapayapaan sa gitna ng abalang mga araw. Pagbalik sa paaralan, nakatanggap si Intin ng abiso na kailangan niyang tapusin ang bagong volume ng serye ng mga sa lalong madaling panahon. Dali-dali siyang bumalik sa dormitoryo para magsimula sa trabaho. Sa kabilang banda, nakatanggap din ng magandang balita ang robot research group ni Kivit. Gusto ni Boss T-Res ng Hong Kong Company na makipagtulungan sa grupo. Gayunpaman, agad na tumanggi si Kivit. Nagdududa siya sa kanilang tunay na intensyon. Bakit gustong makipagtulungan sa isang grupo ng mga sophomore na walang malinaw na direksyon? Sinuri niya na gusto lang nilang bilhin ang copyright ng robot at kumita mula sa ating pagsisikap. Nang marinig iyon, tumango ang propesor bilang pagsang-ayon at nagpa siyang muling pag-isipan ang panukala. Pagkatapos nito, pinuntahan ng nakatatandang estudyante si Kivit. Inalok niya itong makipagtulungan kay Boss T-Res, kasama ang alok na magnakaw ng impormasyon mula sa research group. Pagkatapos marinig iyon, natigilan si Kivit. Galit siyang sumagot, "Gagawin mo ang anumang bagay para sa pera." Ano? Kinuha ng nakatatandang estudyante ang isang file at inilantad ang taong nanakit sa tatay ni Kivit noon. Wala na siyang sinabi pa, umalis siya sa lugar na iyon sa ilalim ng pagkalito. Pagkatapos, pumunta si Kivit sa ospital para bisitahin ang kanyang tatay. Nang marinig niya ang mga salita ng paghihikayat mula sa kanya, nagsimula siyang mag-isip ng mas matalino tungkol sa desisyon na tumanggi sa pakikipagtulungan. Samantala, dumating si Intin sa bahay ni Kivit. May dalang bagong pares ng sapatos na binili niya gamit ang kanyang unang sweldo sa pagsusulat. Nakangiti siya at sinabi, "Simula ngayon, hindi mo na kailangang magtrabaho part-time. Bubuhayin kita." Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahang iyon. Nalaman ni Intin na ang kumpanya na pinirmahan niya ng kontrata ay naglalagay ng patibong para makuha ang copyright ng kanyang trabaho at ibebenta ito sa iba sa mas mataas na presyo. Sinabi sa kanya ni Kivit, "Kailangan mong maghanap ng ebidensya o suriin ang kasaysayan ng usapin para idemanda sila."
Kinabukasan sa coffee shop, nakilala ni Tivit ang direktor ng Hon Kwang Company. Humiling siya ng 500,000 yuan para ibenta ang robot invention na may kondisyon na pagkatapos ng 2 taon ng pagtatapos, magtatrabaho siya para sa kanila. Kasabay nito, tumakbo si Intin upang hanapin siya at nang makita ang kanyang mukha, umiyak siya at niyakap siya. Kinabukasan, dinala ni Tivit ang isang card upang makipagkita sa nakatatandang estudyante. Sa loob nito ay ang eksaktong halaga ng 500,000 yuan na ginamit niya upang ibalik kay Intin. Malamig siyang binalaan, "Huwag ka nang lumapit sa kanya, may limitasyon ang aking pasensya." Pagkatapos nito, pumunta si Intin sa bahay ni Tivit kung saan naghanda siya ng isang mesa na puno ng pagkain upang salubungin siya. Habang kumakain, tanong niya, "Saan mo nakuha ang perang iyon?" Hindi naglihim si Tivit at sinabi na ipinagbili niya ang disenyo ng robot, bagaman iyon ang kanyang pinaghirapan, kaya niyang gawin itong muli. Ngunit sa kanya, hindi niya kayang hayaang malugi siya. Nang marinig iyon, umiti si Intin at sinabi na ang ibang mga artista na nalinlang din ng kumpanyang iyon ay naghanap sa kanya. Nagtipon sila ng ebidensya para idemanda ang sakim na direktor. Sa huli, ang babae ay inimbestigahan. Ang kumpanya na bumili ng copyright ng kanyang kwento ay muling nakipag-ugnayan at sa pagkakataong ito ay isang tunay na kontrata. Sa panahon ng bakasyon sa taglamig, dinala ni Intin si Tivit sa kanilang bahay upang ipakilala. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang na makilala siya at ang buong pamilya ay masayang kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain, ipinakita pa ni Tivit ang kanyang kakayahan bilang isang mabuting manugang sa pamamagitan ng paghugas ng pinggan. Nag-aalala naman si Intin na kapag nalaman ng kanyang nanay ang tungkol sa kanilang relasyon, papagalitan siya. Minsan, habang naglilinis sa bahay ni Tivit, aksidenteng nagkabanggaan sila at hinawakan siya nito sa kanyang mga bisi. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang kanyang nanay na may dalang kumot at nahuli silang magka-holding hands. Pakiramdam niya ay may kakaiba, kaya tinanong niya ang kapatid ni Intin. Dahil gusto ng kanyang kapatid ng bagong telepono, ipinagtaksil siya nito at sinabi ang buong kwento ng kanyang pag-ibig sa kanilang mga magulang. Tinawag ng tatay ni Intin sa kwarto ang kanyang anak at ikinuwento ang kanyang pag-ibigan noong kabataan. Pagkatapos makinig, tumango siya at sinabi, "Nakita ko si Tivit mula noong bata pa siya at kampante ako na mahal ka ng isang ganoong tao." Pumunta si Tivit sa ospital para bisitahin ang kanyang tatay. Ipinaalam ng doktor na hindi matatag ang kanyang kalagayan. Nakaupo sa tabi ng kama, inalala niya ang kanilang mga alaala noong bata pa siya. "Noong bata pa ako, lagi mo akong pinagsasabihan na gawin ito at iyon. Dati ay pakiramdam ko ay pressured at miserable. Pero ngayon naiintindihan ko na, bukod sa mga magulang, ang buhay na ito ay puno ng tukso. Kung hindi ka sapat na rasonable, madaling mawala ang isang tao." Umiti ang kanyang tatay, hinawakan ang kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Dumating na naman ang pasukan. Naalala ni Intin ang payo mula sa dalawa niyang matalik na kaibigan noong high school, na ang mga babae ay dapat marunong magpa-cute. Sinimulan niyang subukang mag-arte kay Tivit. Nagkunwari siyang mahina at malungkot, ngunit hindi naintindihan ni Tivit ang ibig niyang sabihin, kaya dali-dali siyang tumakbo para bilhan siya ng isang tasa ng maligamgam na tubig. Napatawa siya sa katangahan nito. Nagkita ang dalawa sa bahay ni Tivit. Gusto ni Tivit na turuan si Intin sa mahirap na bahagi ng mga paparating na paksa, ngunit habang seryoso siyang nagtuturo, ang isip nito ay umiikot lamang sa isang ideya, paano niya ito mahahalikan. Nabigo siya noong araw na iyon, ngunit nagpasya si Intin na kung hindi ito magtagumpay ngayon, tiyak na magtatagumpay ito bukas. Kinabukasan, nagsuot siya ng magandang damit at hinanap si Tivit. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isang matandang babae. Sa pag-aakalang isa itong manliligaw, dali-dali niya itong niyakap, idineklara ang kanyang pagmamay-ari sa harap ng babae, at umalis ang babae. Dahan-dahang niyakap siya ni Tivit, itinaas ang kanyang mukha at sinabi, "Gusto na kita." Nagkita ang dalawa para magkape. Nag-selfie sila tulad ng ibang magkasintahan. Sa araw na iyon, masayang-masaya si Intin. Pagbalik sa dormitoryo, ayaw nilang maghiwalay. Dahil sa huli na, sarado na ang dormitoryo ng mga babae, kaya napilitan si Intin na sumama kay Tivit sa kanyang bahay tuluyan. Naghanda si Tivit ng lugar para matulog siya. Ngunit aksidenteng nakita ni Intin ang kontrata sa pagbebenta ng kanyang bato. Nagulat siya at masakit na tinanong kung ano ang ginawa niya. Inalo siya ni Tivit, "Ikaw ang aking kasintahan, responsibilidad ko sa iyo, kaya huwag kang mag-alala." Nang gabing iyon, natulog sila sa magkahiwalay na kama. Ngunit hindi makatulog si Intin. Sinabi niya, "Halika at humiga sa tabi ko, mas madali akong makatulog kapag nandyan ka." Dahan-dahang humiga si Tivit sa tabi niya. Sumandal si Intin sa dibdib nito, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang puso at dahan-dahang nakatulog. Kinabukasan, pagdating pa lang sa dormitoryo, nakatanggap si Intin ng tawag mula sa pulisya. Ipinaalam nila na sangkot si Tivit sa pag-leak ng trade secrets at kailangang pumunta sa istasyon para imbestigahan. Mabilis na kumalat ang balita sa media. Sa harap ng istasyon ng pulisya, kalmadong isinambulat ni Tivit ang buong katotohanan nang walang pag-aalinlangan o takot. Tumakbo si Intin para hanapin ang nakatatandang estudyante na si Tivit. Gusto niyang malaman ang buong kwento. Nakita niya sa mesa ang mga dokumento ng kooperasyon sa pagitan ng kumpanya ng nakatatandang estudyante at ng grupo ng mga estudyante mula sa Tsinghua University at agad niyang naintindihan kung ano ang nangyayari. Umuwi siyang bigo. Sa sandaling iyon, tumawag ang propesor para ipaalam na inatake sa puso ang tatay ni Tivit dahil sa labis na pag-aalala. Pagkatapos ng ilang oras ng emergency treatment, sinabi ng doktor na ligtas na siya. Humingi din ang propesor ng tulong sa kanyang kaibigang abogado para pansamantalang makapagpiyansa si Tivit. Pagkatapos ng klase, pumunta si Intin sa bahay ni Tivit. Nang makita niya itong pumayat dahil sa stress,
Hindi niya mapigilan ang pagluha at niyakap siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, umiyak si Kivit at nagpasalamat. Dati ay inakala niyang malakas siya, ngunit ngayon ay napagtanto niyang kailangan niya ito sa kanyang tabi. Napag-usapan nilang dalawa, pinaghihinalaan nila na ang co-director sa grupo ang siyang naglabas ng impormasyon. Kinumpirma ni Intin na nakita niyang kasama nito ang isang tao mula sa Hong Kong company. Nagplano si Kivit na i-lock ang code para mahuli ang traitor. At tama nga, nang ma-lock ang system, agad itong lumitaw sa laboratorio. Galit na nagtanong, ginamit ni Kivit ang ganoong pag-ugali bilang ebidensya na sinasabi na pinagkatiwalaan niya ito dahil sa magandang profesionalismo nito, ngunit nabigo ito. Pagkatapos ng konfrontasyon, natahimik ito at nagsimulang tulungan si Kivit sa pagbawi ng data at paglilinis ng kanyang pangalan. Dahan-dahan ding bumubuti ang kalagayan ng tatay ni Kivit. Lumipat ang kanyang pamilya sa kanyang tinubuang bayan sa malalim na dagat, isang lugar na nagtataglay ng maraming magagandang alaala. Tumulong si Intin sa kanya sa paglilinis ng bahay. Kinabukasan, magkasama silang lumabas. Nakaramdam pa rin si Intin ng mababang pagtingin sa sarili, kaya nang marinig iyon, inangat ni Kivit ang kanyang mukha. Huwag mong isipin yan. Mapalad ako na maging kasintahan mo sa 3 henerasyon. Ang dalawang nanay ay nakaupo na magkasamang naghihiwa ng gulay at nagkakasundo sila na parang matagal na silang magkaibigan. Lahat sila ay naniniwala na ang kanilang mga apo ay magiging magaganda. Dinala ni Kivit si Intin sa tuktok ng isang mataas na burol kung saan matatanaw ang buong lungsod. Nag-aalala si Intin na nagtanong, paano kung hindi pumayag ang nanay mo? Ngumiti si Kivit, biglang lumuhod, kinuha ang singsing at nag-propose. Naantig siya at naiyak. Sinabi niya, kung ang distansya ay 1,000 hakbang, tumapak ka lang ng 1 hakbang, at ang natitirang 900 at 99 na hakbang ay gagawin ko para sa iyo. Ngumiti siya at tumango bilang pagsang-ayon. Isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri na sinasabi, ngayon, nakatali ka na dito. Bumalik ang dalawa sa bahay tuluyan. Ipinagmalaki ni Intin ang silid na ginawa niyang mas komportable. Sa isang romantikong sandali, itinulak siya ni Kivit sa kama. Ang eksenang ito ay 18 panandang pandagdag, kaya hindi pwedeng panoorin. Kinabukasan, habang abala si Intin sa pagguhit, patuloy si Kivit sa paggawa ng kalokohan. Nagkunwari siyang nagtatampo, ngunit sa huli ay ngumiti siya at lihim na nagpapasalamat sa pagkakaroon nito sa kanyang tabi. Sinabi sa kanya ni Professor Deep na tinanggihan ni Kivit ang scholarship para mag-aral sa ibang bansa, ngunit pagkatapos ng maraming pakiusap, sa wakas ay pumayag din siya. Nang gabing iyon, tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigan na nakasalamin at si Tigigi para sa isang farewell party. Pag-alis ng lahat, umiyak si Kivit dahil ayaw niya talagang iwan si Intin. Nangako siyang maghihintay sa kanyang pagbabalik. Lumipas ang panahon at bawat isa sa kanila ay nabuhay sa pag-alala sa isa't isa. Ipinapadala nila ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng mga text message at maikling tawag. Dumating na rin ang araw ng pagtatapos ni Intin. Tinanggap niya ang kanyang diploma na may pagmamalaki na puno ang kanyang puso ng mga alaala mula sa kanyang mga taon sa Tsinghua. Nang hapong iyon, bumalik si Kivit sa bansa. Sa ilalim ng takip silim, dahan-dahan niyang hinalikan ang kanyang mga labi. Pagbalik sa bahay, binuksan ni Intin ang lahat ng regalong ibinigay niya sa kanya at walang anumang nawawala. Ang bawat regalo ay maingat na ininatan. Bumalik ang grupo ng 4 upang bisitahin ang paaralan. Muling nakita nila si Guro Lu. Wala nang natatakot sa kanya. Tiningnan niya ang bawat isa at mumiti. Tama ako na magkasintahan niya kayo, di ba? Naglakad si Kivit at si Intin nang magkahawak kamay pabalik sa kanilang lumang silid-aralan. Ang bawat sulok ng mesa at bawat bintana ay puno ng mga alaala. Lumingon siya at sa kanyang imahinasyon, nakita niya ang kanyang sarili noong high school na nakatayo doon. Mumiti siya habang nanonood. Ang pelikula ngayon ay magtatapos na rito. Sana ay nag-enjoy kayo habang nanonood. Paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga pelikula.